Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 175 hanggang 201. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bagamat kasalukuyang tumatawa si Alvin, ramdam ng lahat ng naroroon ang walang katapusang galit na nilalaman ng tawa ni Alvin. Eksakto, si Kuya Looper ang aking tagapagtaguyod. Paano ito? Natatakot? Sagot ni Jaisel sa malamig na boses. Sa sandaling ito, hindi siya natatakot kay Alvin kahit kaunti. Si Looper ay isang taong ipinakilala sa kanya ng kanyang pinsan na Fifth Prince kahapon, at ang layunin ay bigyan siya ng isang taga-suporta sa loob ng Paladin Academy upang hindi niya matakot kay Alvin. Higit pa rito, talagang hindi siya binaigo ni Looper, dahil sa tuwing babanggitin niya si Alvin, makikita niya ang mukha na puno ng pang-aalipusta at minamaliit si Alvin. Nagdulot ito sa kanya na maramdaman na ang kanyang tagapagtaguyod ay napakalakas, at talagang hindi siya isang taong kayang kiligin ni Alvin. Mukhang, Miss Tong, gusto mong ma-refresh ang iyong memorya sa pagkakataong ito. Ang pulang-pulang mata ni Alvin ay biglang naging malungkot. Alvin, alam kong nakalusot ka na sa Origin Core Stage ngayon, ngunit kahit na nakalusot ka na sa Origin Core Stage, paano ito? Si Kuya Looper ay second level na Origin Core Stage powerhouse. Ngumuso si Jaisel habang nagsasalita, at ang kanyang tono ay puno ng matinding paghamak kay Alvin. Nang marinig ni Looper ang sinabi ni Jaisel, ang kanyang orihinal na mapagmataas na ekspresyon ay naging mas mayabang, at ang kanyang mga tingin ay tumingin ng masama kay Alvin. Alvin, narinig ko kay Jaisel na sinaktan mo siya dati. Talaga? Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Alvin, at ang titig na tinitigan niya kay Looper ay walang anumang emosyon. Napahiya si Looper dahil sa kahihiyan nang marinig niya ang casual na tugon ni Alvin, at pumutol siya, lumuhod ka ngayon at yumuko bilang paghingi ng tawad kay Little Jaisel, at baka bilang paggalang sa Darfield Clan, baka hindi ko na ituloy ang bagay na ito. O kung hindi, kahit na direktang kaapo-apuhan ng Darfield Clan ka, tuturuan pa rin kita kung paano magtuturo ng maayos. Kowtow in apology. Sigurado ka? Bumaba ang boses ni Alvin, at agad na tila naapektuhan ang hangin sa kanya. Medyo lumamig ito. Lumuhod ka. Matiim na tinitigan ni Looper si Alvin habang siya ay malamig na sumisigaw. At kasabay nito, dahan-dahang lumabas ang Origin Energy sa kanang kamay ni Looper. Kumikislap ito habang pumulupot sa kanyang kamay. Tila anumang oras ay sasalakayin niya si Alvin. Paano kung hindi ako lumuhod? Si Alvin ay may mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha habang hinahampas niya si Looper na may masamang tingin. Hinihiling sa iba na lumuhod sa bawat pagliko, talagang iniisip ba nitong si Looper na siya ang Emperor ng Crimson Sky Kingdom? Hindi sa banggitin ito ay Looper lamang, kahit na ito ang Emperor ng Crimson Sky Kingdom sa laman, na nakakagulat na imposible pa rin para sa kanya na mapaluhod si Alvin. Hindi lumuluhod. Kung gayon kailangan kong tulungan ang Darfield Clan na turuan ka ng maayos kung paano mag-uugali. Ngumisi si Looper habang humakbang pasulong. I'll give you one more chance, FK off my line of sight right now. Or else, kahit na anak ka ng Guard Army Commander o kung ano paman, hindi pa rin ako magpapakita ng awa. Ang mga mata ni Alvin ay gumagalaw at napuno ng madilim na ningning habang nakatitig siya kay Looper. Kung ang Looper na ito ay hindi matino at hindi umatras sa harap ng mga paghihirap, kung gayon ay huwag mo siyang sisihin sa pagiging walang awa at walang awa. Ang pagkamatay ni Gwen ay nagdulot ng pag-alab ng puot sa loob ng puso ni Alvin. Ito ay naipon sa labi at kasalukuyang nagpapakita ng mga senyales ng hindi na mapipigilan pa. Sisubog na sila anumang oras. Kung talagang sasalakayin siya ng Looper na ito ngayon, masisisi lang niya ang sarili niya sa pagiging kasawiang palad. Gusto ko talagang makita kung paano ka hindi magpapakita ng awa. Lalong lumawak ang panunuya sa mukha ni Looper habang tinitingnan niya si Alvin na may titig na puno ng pang-aalipusta. Kuya Looper, gusto ko siyang patayin. Ang boses ni Jaisel ay umalangaw-ngaw sa tamang sandali at tila naging fuse ng labanan. Agad, ang espiritu ni Looper ay pinasiglan nito, at ang kanyang tingin ay nanlamig habang ang kanyang katawan ay kumikislap na parang nagiging isang bato.
Bumaba siya patungo sa kinaroroonan ni Alvin. Gusto niyang magpakitang gila sa harap ni Jaisel, kaya buong lakas siyang umatake sa simula. Sa itaas niya, 30 sinaunang mammoth na silhouette ang namuo at gumagalaw kasama ng kanyang katawan habang ang mga ito ay lumabas na may kahangahangang paraan na tumama sa kalangitan. Idiot! Nanlamig ang tingin ni Alvin nang humarap kay Looper, na buong galit na lumapit, at gumalaw ang kamay nito sa kanyang baywang bago kumislap ang kanyang Violet Myrtle Flexible Sword. Inscription ng Blood Crescent. Agad, isang dugong ilaw ang kumislap mula sa talim ng Violet Myrtle Flexible Sword. Ang liwanag ng dugo ay namuo sa anyo, sa kalaunan ay nag-transform sa isang Blood Crescent bago lumipat upang harangin ang Looper. Ang bilis ng Blood Crescent ay napakabilis, kaya agad itong dumating bago ang Looper. Ang mukha ni Looper, na natatakpan ng panunuya, ay agad na namutla. Nagsikip ang kanyang mga mag-aaral at napasigaw siya sa alarma. Hindi. Sa sandaling ito, napansin din niya ang lakas na nasa loob ng Blood Crescent na ito, at talagang hindi ito isang bagay na kaya niyang paglabanan. Ito ang lakas ng isang inscription na naging dahilan ng kanyang pagpalpitate at pagkatakot. Ito ay isang nakakasakit na inscription. Hindi napigilan ng ilang estudyanteng may matatalim na tingin sa pag-iyak sa alarma. Isang Blood Crescent ang lumipad sa hangin at tumusok sa kinaroroonan ng dantian ni Looper na parang hinihiwa ang tofu at direktang pumulupot sa kanyang dantian. Sinabayan ng malungkot na sigaw na nagpapalpitate sa mga tao, nanginginig sa hangin ang forward-charging na katawan ni Looper bago tuluyang bumagsak. Bang! Napuno ng alikabok sa hangin. Si Looper, na lumalapit sa buong galit kanina lang, ay tila naging patay na aso. Nakahiga siya doon at napabuga ng hangin. Nagpumiglas siya habang binawi ang isang gold injury pill para ubusin, at bahagyang lumuwag ang kanyang kutis. Gayunpaman, nang sinubukan niyang makita ang origin energy sa loob ng kanyang dantian, sa halip ay napansin niyang walang laman ang kanyang dantian. Nawasak. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Looper, at ang kanyang ekspresyon ay naging agitated. Ang kanyang tingin ay nagpahayag ng pagkabaliw nang tumingin siya kay Alvin at Ninitian. Alvin, talagang napilayan mo ang dantian ko, napilayan mo talaga ang dantian ko. Patay kang tao, patay kang tao. Kung gayon maghihintay ako upang makita. Ang mga tingin ni Alvin ay kalmado nang harapin ang mga pagbabante ni Looper, na para bang lahat ng nangyari ay hindi nararapat na banggitin. At sa sandaling ito, ang karamihan ng mga estudyanteng nanunood ay tahimik, at ilang sandali lang ay nagkagulo na sila. Oh my God, talagang napilayan ni Alvin ang dantian ni Looper. Sa kanyang dantian na baldado, ang buong buhay ni Looper ay maaaring ituring na lubos na nawasak. Puwersang lumalapit para sa kapakanan ng gayong babae at sinira ang sarili niyang buhay. Worth it ba? Hindi ko akalain na si Alvin pala talaga ang nagtataglay ng nakakatakot na inscription. Ang Origin Core martial artists ay parang papel bago ang inscripsyong iyon. Lahat ng estudyante ay natulala. Si Looper, isang grade 6 na estudyante at pag-iral sa ikalawang antas ng Origin Core stage, ay napilayan ng grade 1 na estudyante, si Alvin, ganoon din. Tulad ng inaasahan. Kung ikukumpara sa pagkagulat ng mga estudyanteng ito, sa halip ay tila matagal nang nahulaan ni Ray, Butch, at Hudson ang resulta ng eksenang ito. Naalala nila na si Tom, na isang third level na Origin Core martial artist at ang dating number 1 sa mga nakababatang henerasyon ng Sullivan clan noong panahong iyon, ay napilayan din ni Alvin ang kanyang dantian sa ganitong paraan. Ang inscripsyong ginamit ni Alvin noong panahong iyon ay may parehong uri, at gaano kapareho ang eksena noong panahong iyon sa eksenang nauna sa kanila. Kumpiyansa sila na kung ang balita ng bagay na iyon tungkol kay Tom ay hindi napigilan ng Paladin Academy at sa halip ay kumalat sa buong Paladin Academy. Ngayon, si Looper ay talagang hindi maglalakas loob na maging napakayabang sa harap ni Alvin. Sa kanilang opinyon, ang mga aksyon ni Looper ay halos walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Hindi. Imposible. Paano ito magiging posible? Tumingin si Jaisel kay Looper, na nagdurusa hanggang sa puntong walang tigil siyang gamulong sa lupa, at saglit itong natigilan, dahil ayaw niyang maniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Si Looper ay isang second level na Origin Core martial artist.
Ang tagapagtaguyod na natagpuan ng kanyang pinsan para sa kanya. Wala siyang pakialam sa kapalaran ni Looper. Ang inaalala niya ay dahil nahulog si Looper, wala nang tatayo sa kanyang harapan at haarang kay Alvin. Ang mukha ni Jacel ay nakamamatay na mapatla, at siya ay nagsimulang umatras pa-atras. Ngayon lang siya umaasa na umalis sa lugar na ito bago mag-react si Alvin. Ano? Miss Tung, ang Looper na ito ay dumanas lamang ng ganoong kapalaran dahil siya ang lumapit para sa iyo, ngunit nagpaplano ka ng tumakas ng mag-isa. Natural na napansin ni Alvin ang maliliit na kilos ni Jacel. Napakunot noo ang sulok ng kanyang bibig at napuno ng mapanuksong tono ang kanyang boses. Ang hindi nakakagulat na sinabi ni Alvin ay nagdulot ng kaguluhan sa mga nanunood na grupo ng mga estudyante. Napakaawa ni Looper, ang kanyang dantiyan ay baldado alang-alang sa Jacel na ito, at hindi lang ito si Jacel ay walang pakialam, gusto pa niyang iwan si Looper at tumakas. Sa totoo lang, hindi ito kakaiba. Ang Jacel na ito ay may kakayahang maging napakalupit at walang awa sa Gwen na iyon, at sapat na iyon upang ipakita na ang kanyang puso ay kasing laso ng isang alakdan. Paano niya magagawang pakialam ang kapalaran ng iba? Talagang pakiramdam ko ay hindi ito katumbas ng halaga para kay Looper. Dapat ay hinayaan niya si Alvin na magturo ng leksyon sa gayong babae. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, nanlamig ang katawan ni Jacel, dahil alam niyang hindi niya ito maiiwasan ngayon. Sa kasalukuyan, ang mga nakapaligid na talakayan ay naging sanhi ng kanyang ekspresyon na maging mas hindi magandang tingnan. Haha! Haha! Nang marinig ang nakapaligid na talakayan, pinilit ni Looper na iangat ang kanyang ulo para sulyapan si Jacel, at nang mapansin niya si Jacel na talagang naghahanda ng tumakas, bigla siyang tumawa na parang nabaliw, at lumuwa siya ng dugo habang tumatawa. Pagkatapos niyang magluwa ng ilang subo ng dugo, nahimete siya, halatang galit na galit. Alvin, kung maglakas loob kang hawakan ako, tiyak na dudurugin ka ng pinsan ko. Kung matino ka, hayaan mo akong umalis, at baka magmakaawa ako sa pinsan ko na iwan ng buo ang bangkay mo. Tumingin si Jacel kay Alvin, at kahit na naglalabas ng takot ang kanyang mga mata, hindi niya nakalimutang pagbabantaan si Alvin. Ganun ba? Malawak na ngiti ang ipinakita sa mukha ni Alvin habang naglalakad siya palabas ng malalaking hakbang patungo kay Jacel. Ikaw. Huwag kang lalapit. Umatras ng 2 hakbang si Jacel at bahagyang napaatras. Kasabay nito, sa cafeteria pavilion, nakatayo ang isang medyo may edad na lalaki at isang matanda habang pinagmamasdan ang eksenang ito mula sa malayo. Dean, kung hindi pa rin natin ito pipigilan, natatakot akong magkaroon ng masamang wakas itong si Jacel. Ang taong nagsalita ay mismong ang matanda na nakasuot ng kulay abo, o sa madaling salita, ang Vice Dean ng Paladin Academy na si Denver. Pinakitunguhan ni Denver ang nasa katanghaliang lalaki sa tabi niya ng buong paggalang at paggalang. Sa loob ng Paladin Academy, ang nag-iisang tao na makapagbibigay sa kanya ng paggalang kay Denver at kahit natawagin siya bilang Dean ay siya lamang ang mailap na Dean ng Paladin Academy. Sa tingin mo ba ay may pakinabang ito? Batay sa puot na ibinunyag ni Alvin, kahit napigilan natin siya sa sandaling ito, malamang na atakihin siya nito sa susunod na sandali. Hindi kaya na nasa tabi tayo ni Jacel para protektahan siya sa lahat ng oras. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umiling at nagkaroon ng walang pakialam na ekspresyon. Bukod dito, ngayon mo lang narinig ang mga aksyon nitong si Jacel. Kahit anong sabihin mo, na si Gwen ay estudyante pa rin ng Paladin Academy ko, pero pinatay niya talaga siya sa ganoong brutal na paraan. Iyon ay halos isang gawa na magbubunga ng puot sa kapwa-tao at sa mga Diyos. Biglang naunawaan si Denver habang pinagmamasdan niya ang sitwasyon ng may kalmadong tingin, at pagkaraan ng ilang sandali ay lumunok siya ng laway habang sinasabi sa kanyang puso, hindi talaga papatayin ng Alvin na ito si Jacel, tama ba? 176. Sampal. 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 Naglakad si Alvin para makarating sa harapan ni Jacel na may malamig at walang pakialam na ekspresyon, at tulad ng nakalipas na 2 pagkakataon, itinaas niya ang kanyang mga kamay at muling pinalo ang ulo ni Jacel sa isang ulo ng baboy. Walang bakas ng damdamin ang mga mata ni Jacel, at kumikislap ito ng madilim na liwanag habang nakatitig kay Alvin.
Kinamumuhian na niya si Alvin hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Ang orihinal na akala ni Jaisel na ito ay maituturing na tapos na kapag si Alvin ay ginawaran siya ng higit sa 10 sampal, ngunit agad niyang napagtanto na ang lahat ng ito ay hindi pa tapos. Miss Jaisel, hindi ko talaga inisip na ang iyong puso ay napakapangit. Talagang gumagamit ng gayong brutal na pamamaraan upang patayin si Gwen. Talagang kakaiba ako, anong malalim na pagkapuot sa kanya. Sinaktan ka ba niya? Ininsulto ka? Si Alvin ay titig na titig kay Jaisel habang nagsasalita ito sa isang tahimik na boses. Galit na tinitigan ni Jaisel si Alvin, at bahagyang gumalaw ang kanyang namamagang bibig habang nagsasalita sa hindi malinaw na paraan. Sinong nagtanong sa BH na iyon na maging insensitive at ipahiya ako sa publiko? Ang BH na iyon ay nararapat na mamatay. Sa boses niya, wala ni Katie Ting na bahid ng panghihinayang. Huminga ng malalim si Alvin habang nagtanong, sa mahinang boses, pinahirapan mo siya hanggang sa mamatay dahil lang dito. Tila nalaman ni Jaisel ang pinipigilang galit ni Alvin, kaya dali-dali niyang itinikom ang kanyang bibig. Siya ay labis na nababagabag sa kanyang puso at labis na natatakot na si Alvin ay papatayin siya ng walang sinasabi. Ilang beses na niyang nakita ang mga pamamaraan ni Alvin nitong mga nakaraang araw at alam niyang isa itong baliw, isang baliw na walang takot sa anuman. Si Alvin ay tila hindi natatakot sa kanyang pinsan, ang Fifth Prince, kahit kaunti. Bumaba ang tingin ni Alvin sa lugar na tinitirhan ng dantian ni Jaisel habang bumubulong sa sarili, iniisip ko, kung mapangalagaan ang iyong paglilinang, malamang na magdudulot lamang ito ng kapahamakan sa mas maraming tao. Sa halip, bakit hindi? Hindi. Parang may napagtanto si Jaisel nang marinig niya ang sinabi ni Alvin, at ang kanyang mukha ay namutla at napaatras siya. Gayunpaman, paano siya makakatakas bago si Alvin? Bang! Inilapat ni Alvin ang kanyang palad upang tumama sa dantian ni Jaisel. Hinimok niya ang kanyang origin energy bago ito binasag sa dantian ni Jaisel, na naputol ito. Ah! Ang mapait at matinis na sigaw ni Jaisel ay tumunog, at ang kanyang mukha, na orihinal na namamaga, ay naglabas ng nakakatakot na ekspresyon. Kasabay ng matinding panginginig ng kanyang katawan, hindi niya nakalimutang titigan si Alvin ng may puot. Bang! Sa wakas, sa matinding sakit, si Jaisel ay hindi na makatayo ng matatag at bumagsak sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang eskarlata na pulang kulay, at naglabas ng uhaw sa dugo na puot, tulad ng sa mundong ito kung saan ang malakas ay iginagalang, ang baldado na si Dantian ay mas masakit kaysa sa pagpatay sa kanila. Humph! Ang malamig na tingin ni Alvin ay dumaan kay Jaisel bago tumalikod at naglakad papunta sa cafeteria. Kahit saan dumaan si Alvin, ang pulutong ng mga estudyanteng dumarating upang manood ay gagawa ng paraan para sa kanya, at ang kanilang mga mata ay naglalabas ng pagpipitagan. Maging ang mga estudyanteng mas mataas na baitang ay nakaramdam na rin ng takot sa kanilang mga puso nang makita nila si Alvin. Si Looper, na nasa ikalawang antas ng Origin Core Stage, ay napilayan ni Alvin ng ganoon. Masyadong nakakatakot ang Alvin na ito. Walang kapantay ang katahimikan habang kumakain sila. Tila naiintindihan ni Ray, Butch, at Hudson ang kasalukuyang mood ni Alvin at hindi siya inistorbo. Nang halos matapos na silang kumain ay napabuntong hininga si Ray habang hinihikayat, Alvin, huwag mong masyadong patigasin ang iyong sarili, hindi mo kasalanan iyon. Tinulungan mo si Gwen ng may mabuting hangarin. At saka, kahit na hindi ka nakikialam, sa mabangis na kalikasan ni Jaisel, hindi magkakaroon ng magandang wakas si Gwen. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Umiling si Alvin. Bagamat sinabi niya iyon, sa hapon, si Alvin ay hindi nagtanim at sa halip ay nagsinungaling sa malaking puno sa gilid ng martial arts practice ground habang nakatitig siya sa langit. Kasabay nito, ang usapin ni Alvin na napilayan sina Looper at Jaisel ay parang isang bagyo habang tinatangay nito ang buong Paladin Academy. Siyempre, pagkatapos malaman ng lahat ang mga detalye, hindi na sila naawa kay Looper at Jaisel, dahil pakiramdam nila ay karapat-dapat sila. Imperial City, sa loob ng campsite ng City Guard Army. Bang! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng pinakamalaking kampo sa gitna ng campsite.
Ito ay isang matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng magaan na baluti na napunta sa marahas na galit at dinurog ang mesa sa kanyang harapan. Whoosh! Sa sumunod na sandali, sa ilalim ng nagtatakang tingin ng taong nagdala ng ulat, ang matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagbagong anyo sa isang after-image habang siya ay agad na lumabas ng malaking kampo at pinaandar ang kanyang kabayo para umalis sa campsite. Hindi nagtagal, pumasok siya sa isang maluwang na courtyard house. Looper. Hindi pa dumarating ang kanyang anyo, ngunit ang boses ng matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila isang paputok na kulog habang umaalingaw-ngaw sa loob ng courtyard house. Asawa, kailangan mong humingi ng hustisya para kay Looper. Ang buong buhay ni Looper ay ganap na nawasak ng munting bastos na iyon, si Alvin. Ang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kakapasok lamang sa maluwag na silid ng magsalita ang nasa loob ng silid na may halong lungkot at galit. Ama. Si Looper, na nakahiga sa kama, ay may mabangis at mabagsik na ekspresyon nang makita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gusto kong patay na si Alvin, gusto ko siyang patayin. Huwag kang mag-alala, tinitiyak sa iyo ni Ama na hanggat may natitira pang huling hininga si Itay, hindi mabubuhay si Alvin bukas. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, o sa madaling salita, si Guard Army Commander Looper, ay may napakalungkot na ekspresyon habang nagsasalita siya. Looper, magpahinga ka ng maayos. Maghihiganti si tatay para sa iyo ngayon din. Mabilis na dumating si Looper at mabilis na umalis, na parang nag-transform siya sa isang bulk zone ng hangin. At sa halos parehong oras, ipinaalam sa Darfield Clan ang bagay mula sa balitang ipinadala mula sa Paladin Academy. Si Alvin, nakababalik lang sa angkan at kinilala ang kanyang mga ninuno hindi pa nagtagal, ay Pyle ang nag-iisang anak na lalaki ni City Guard Army Commander Looper. At Baldado ang pinsan ng 5th Prince. Naramdaman lang ng mga nakatataas na Darfield Clan na namamanhid ang kanilang mga anit nang marinig nila ang balitang ito. Ang audience hall ay ganap na nakamamatay na katahimikan. Grand Elder, ang bagay na ito. Ang mukha ni Patriarch Howard ay napuno ng mapait na ngiti. Ang pamangkin niyang iyon ay talagang nag-uudyok ng gulo, at kumpara sa kanyang ama noong nakaraang mga taon, sila ay dalawang sukdulan. Bagamat si Raymond ay tiyak na walang pinipigilan at hindi napigilan, hindi siya masyadong walang ingat at walang pigil. Ang Alvin na ito ay halos hihinto sa wala. Alang-alang sa hinaharap ng Darfield Clan, kailangan nating protektahan siya kahit na ano. Ang pares ng madilim na mga mata ni Grand Elder Zachary ay kumislap na may maliwanag na liwanag habang siya ay direktang nagsasalita. Eksakto, ang Looper na iyon ay isa lamang Guard Army Commander, at nasa ika-9 na antas lamang ng Nascent Soul Stage. Na parang matatakot sa kanya ang ating Darfield Clan. Sumangayon ang isa sa mga matatanda ng Darfield Clan. Pambihirang kahalagahan si Alvin sa ating Darfield Clan, dapat natin siyang protektahan. Napagkasunduan din ng iba pang matatanda. Ang Looper na iyon ay isang maliit na problema. Gayunpaman, ang taong nasa likod niya ay medyo mahirap harapin. Si Howard ay sumimangot at nagkaroon ng bahagyang pangamba. Kahit gaano kahirap pakitunguhan, half-step void stage martial artist pa rin siya. Hindi kaya natatakot sa kanya ang Darfield Clan natin. Ang mga tingin ni Zachary ay naglabas ng matinding liwanag, at ang kanyang boses ay puno ng lamig. 5th Princess Estate. Sa loob ng isang maluwang na silid, lumubog ang mukha ng 5th Prince habang nakatingin sa dalaga sa kama na nakatulog na sa kama at may basang mantsa ng luha sa mukha. Kasunod nito, tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Kamahalan, ang Alvin na iyon ay talagang masyadong mapangahas, talagang napilayan ang dantian ni Miss Jaisel. Sinisira nito ang buong buhay ni Miss Jaisel. Nakatuon ang tingin ng mapuputing kilay na matandang lalaki at malabo na kumikislap sa loob. Mukhang hindi talaga ako hinahawakan ni Alvin sa anumang bagay. Isang bakas ng nakamamanghang lamig ang sumilay sa mga mata ng 5th Prince. Bilang anak ng emperador ng Crimson Sky Kingdom, ang 5th Prince ay may sariling pagmamataas. Karaniwan, maging ang mga patriarch ng 3 dakilang angkan sa loob ng Imperial City ay magiging magalang kapag nakilala nila siya. Ngunit ngayon, ang pagmamataas ng isang kabataan ay naging sanhi ng kanyang galit na halos umabot sa limitasyon. Your Highness, do you require me to deal with him?
Magalang na sabi ng matanda na nakaputi ang kilay. Walang silbi kung pupunta ka ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay umalis na si Looper na iyon. Tiyak na aalis din ang mga miyembro ng Darfield Clan. Batay sa likas na talento sa martial daw na ipinahayag ngayon ni Alvin, tiyak na hindi hahayaan ng Darfield Clan na may mangyari na madali kay Alvin. Isang bakas ng ningning ng karunungan ang sumilay sa mga mata ng Fifth Prince. Biglang naintindihan ng lalaking nakaputi ang kilay nang marinig ang sinabi ng Fifth Prince. Kung naroon ang mga miyembro ng Darfield Clan, talagang imposible para sa kanya na patayin si Alvin. Humph! Tingnan natin kung makakatakas si Alvin sa kapahamakan ngayon. Kung makatakas siya, personal na makakagawa si Senior Bai sa kanya pagkatapos ng ilang araw. Hindi ako naniniwalang hindi ko siya mapapatay. Napakunot ang noo ng bibig ng Fifth Prince. Kasunod nito, napabuntong hininga siya. Humanap ng taong pupunta sa county city ng Fairsun County para ipaalam sa tiyuhin ko ang bagay na iyon. Oo, sagot ng matanda na nakaputi ang kilay bago umalis. Ang orihinal na tahimik na panloob na lungsod ng Imperial City ay ganap na napukaw nang lumabas ang isang mabigat na hanay ng mga opisyal at kalalakihan sa maayos at nakahanay na paraan. Ang maayos na mga tropa ay isang mabigat na hanay ng higit sa 1,000 tao. Bukod dito, sa harap ng mga taong ito, isang malakas, nasa katanghaliang gulang na general ang humampas sa kanyang kabayo pasulong. Napuno ng bisyo ang kanyang mga mata. Ito ay ang City Guard Army. Ano ang nangyari? Ang City Guard Army Commander Lord Looper ay talagang personal na namumuno. Hindi ko alam. Pero sundan natin sila at tignan natin. Sa likod ng grupo ng mga opisyal ng City Guard Army, maraming tao ang sumunod dahil sa curiosity. Sa huli, napansin nila na ang mga tropa na ito ay huminto sa harap ng Paladin Academy Gate, ganap na hinaharangan ang buong Paladin Academy Gate, nag-iiwan lamang ng isang landas na binabantayan ng husto ng mga sundalo. Narinig ko na ang nag-iisang anak na lalaki ni Commander Looper ay estudyante ng Paladin Academy. Baka may nangyari sa kanya. Kapag madala si Commander Looper ng mahigit 1,000 opisyal ng City Guard Army, mukhang malaking bagay ang bagay na ito. Ang ilan sa mga manunood ay hindi maiwasang manghula. Paladin Academy, sa ibabaw ng malaking puno sa gilid ng martial arts practice ground. Bahagyang nakasimangot si Alvin habang nakatingin sa direksyon ng gate ng Paladin Academy. Malabo niyang naramdaman na tila may hiyawan doon. Umiling si Alvin, hindi ito pinansin at nagpatuloy sa pagpikit ng kanyang mga mata at pinapahinga ang kanyang isip. Pagkatapos ng hindi kilalang tagal ng panahon. Alvin. Isang boses ang umalangaw-ngaw at naging sanhi ng pagkagising ni Alvin. Ngayon lang niya napansin sina Ray at Butch na nakatayo sa ilalim ng puno na may malungkot na ekspresyon. Anong problema? Hindi siguradong tanong ni Alvin. Alvin, si City Guard Army Commander Looper Brown ay nagdala ng mahigit 1,000 tropa para magbantay sa harap ng gate ng Paladin Academy. Malamang hinihintay kanyang umalis. Huwag kang uuwi ngayon. Si Butch ay may hindi maihahambing na hindi magandang tingnan na ekspresyon. Looper Brown. Nagsalubong ang kilay ni Alvin dahil noong tanghali nang sila ay nagtanghalian, narinig niya mula kay Hudson ang tungkol sa background ni Looper. Kaya alam niya na si Looper ang nag-iisang anak na lalaki ng commander ng City Guard Army. Bukod dito, si Looper ay kahit isang ika-9 na antas ng nascent soul martial artist. Gayunpaman, wala siyang pakialam dahil kung talagang asa rin siya ni Looper, diretso niyang ihahagi sa kanya ang bone corrosion inscription at hahanapin ang City Guard Army ng bagong commander. Talagang mataas ang tingin niya sa akin, at napakaraming tao ang dinala niya. Napangisi ang mga sulok ng bibig ni Alvin. 197. Si Ray at Butch ay walang magawa, dahil gaano man sila kaakit-akit, si Alvin ay nagpumilit na kumilos ng kusa at determinadong umalis. Sa takip silim, sinamahan ni Ray at Butch si Alvin na lumabas ng gate. Kakalabas lang ni Alvin nang mapansin niya ang isang mabangis na tingin na bumaba sa kanyang katawan at nakakulong sa kanya. Ikaw si Alvin. Sa di kalayuan, parang kidlat ang tingin ni City Guard Army Commander Looper Brown habang nakatitig siya kay Alvin, na para bang natatakot siya na mawala si Alvin sa kanyang paningin.
Sa mga mag-aaral ng Paladin Academy, kahit na ang isang grade 1 na mag-aaral ay karaniwang nasa edad na 20, at ang isang 18 taong gulang na mag-aaral ay napakabihirang. Higit sa lahat, ang kabataang ito ay nakasuot ng violet na damit, eksaktong katulad ng Alvin ng Chismis. Kaya, madaling nakilala ni Looper si Alvin. Umuwi na muna kayong dalawa. Ngumiti si Alvin kina Ray at Butch. Gayunpaman, hindi umalis sina Butch at Ray. Bilang magkaibigan, paano sila makakaalis sa ganitong oras? Magkakaibigan dumaan sa mga paghihirap. Napangiti si Alvin at hindi kinindatan silang dalawa. Sa anumang kaso, para sa kanya, ang lahat ng nauna sa kanya ay isang komedya lamang at walang dapat ikabahala. Eksakto, ako si Alvin. Malakas na naglakad si Alvin patungo kay Looper na may walang pakialam na ekspresyon na para bang hindi isang mabangis na tigre ang nasa harapan niya ngunit sa halip ay isang masunurin na maliit na pusa. Itinuon ni Looper ang kanyang mabangis na tingin upang bumaba kay Alvin. Gumamit ka talaga ng offense inscription para pilayin si Dantian ng anak ko, sinisira ang kinabukasan niya at ang buong buhay niya. Bago mo ito ginawa, naisip mo na ba kung anong kahihinatnan ang aidudulot nito? Nagkibit balikat si Alvin. Kalmado ang kanyang tingin at walang tigil ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sabi niya, habang iniikot niya ang spatial ring sa kanyang kanang kamay, Commander Brown, ako at ang iyong anak ay ganap na estranghero sa isa't isa bago ngayon. Bakit hindi mo siya tanungin kung bakit ko napilayan ang kanyang dantian? Humph! Lumubog ang mukha ni Looper habang siya ay malamig na sumisigaw. Ayokong malaman kung bakit mo pilayan ang dantian ng anak ko, at hindi ako interesadong malaman. Ngayon ko lang alam, ikaw, Alvin, ay tiyak na mamamatay. Ganyan ka na ba katiyak? Ang bilis ng pag-ikot ni Alvin sa spatial ring sa kanyang kamay ay naging mas mabilis, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bakas ng pang-aalipusta. Malalaman mo agad kung bakit ako sigurado. Ang mga mata ni Looper ay naglabas ng layuning pumatay habang siya ay biglang humakbang pasulong na may kahangahangang paraan na tumago sa kalangitan. Looper. Sa sandaling ito, isang figure ang agad na lumabas sa Paladin Academy na parang multo at bumaba sa harap ni Alvin upang protektahan si Alvin at harapin si Looper. Nang makitang ninanais ni Looper na kumilos laban sa kanya, handa na si Alvin na i-activate ang Bone Corrosion Inscription para lipulin si Looper. Ngunit ang hitsura ng figure sa kanyang harapan ay nagpatigil kay Alvin sa paggalaw ng kanyang kamay. Vice din. Bahagyang nagulat si Alvin nang makita niya ang matanda, ngunit binati pa rin niya ito. Alvin, magaling ka talagang manggulo. Nakangiting umiling ang matanda na nakasuot ng kulay abo, o sa madaling salita, ang Vice Dean ng Paladin Academy na si Denver. Iniabot ni Alvin ang kanyang kamay upang kuskusin ang kanyang ilong habang siya ay nahihiyang tumatawa. Denver. Huminto at bumagal din ang mga galaw ni Looper, at lumubog ang mukha niya habang nakatingin kay Denver. Iginagalang ko ang Paladin Academy, at sa gayon ay hindi ako puwersahang sumingit para patayin itong Alvin. Ngayon, gusto mo pa rin akong pigilan sa labas ng Paladin Academy. Bahagyang ngumiti si Denver. Commander Brown, sobra-sobra ka. Natural na hindi ko papansinin ang mga bagay sa labas ng Paladin Academy. Kung ganoon bakit hindi ka pa tumabi? Nanlamig ang mga mata ni Looper nang pigilan niya si Denver sa mahinang boses. Sa sandaling ito, isang malaki, marangyang karwahe, ang dumating mula sa malayo at nakakuha ng atensyon ng lahat ng naruroon. Maging si Looper ay hindi napigil ang sumimangot. Direktang sisingilan ang karwahe patungo sa tarangkahan. Gayunpaman, pinigilan ito ng mga opisyal ng City Guard Army. FK off. Ang matandang lalaki na umaktong nagmamaneho ng karwahe ay lumubog, pagkatapos ay itinulak niya ang kanyang palad at ang kanyang malawak na origin energy ay namuo at sumipol bago pinasabog ang opisyal ng City Guard Army na hamarang sa kanyang landas sa paglipad. Pumunta ka. Inihagis ng matandang lalaki ang letigo ng kabayo sa kanyang kamay at hinaila ng 3 malalaking kabayo ang karwahe at diretsyong pumasok. Ham! Tinitigan ni Alvin ang matanda na may bahagyang nagulat na ekspresyon. Kung hindi siya nagkakamali, ang matandang ito ang tiyak na ikatlong elder ng Darfield clan.
Upang makapagmaneho ng karwahe ang ikatlong elder ng Darfield clan, kung gayon ang tao sa loob ng karwahe ay tiyak na magkakaroon ng lubos na iginagalang na pagkakakilanlan. Si Alvin ay labis na mausisa. Sino kaya ito? Looper, anong dominasyon ang ipinapakita mo? Isang matandang boses na naglalaman ng galit ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng karwahe. Kasunod nito, tumabi si Duan Kyo at binati ang matandang lumabas sa karwahe. Grand Elder. Nakatutok ang mga mata ni Alvins nang makita niya ang matandang lalaki na lumabas. Bahagya siyang nagulat. Ang Grand Elder ng Darfield clan ay ganap na naiiba sa mga Grand Elder ng Sullivan clan at Dolan clan. Ang Grand Elder ng Darfield clan si Zachary ay ang dating patriarch ng Darfield clan at may pambihirang katayuan. Ang kanyang katayuan sa loob ng Darfield clan ay nalampasan ang katayuan ng patriarch at katulad ng iba pang supreme elders. Lumubog ang mukha ni Looper nang makitang lumitaw ang matandang lalaki, na bagamat narinig niya ang pagbabalik ni Alvin sa angkan at pagkilala sa kanyang mga ninuno, hindi niya akalain na ang matandang ito ay personal na darating para sa kapakanan ni Alvin. Pagbati, Senior Zachary. Huminga ng malalim si Looper, at tumingin siya kay Zachary habang bahagya siyang yumuko. Looper, gumawa ka ng napakagandang pagpapakita para lang makitungo sa isang 18 taong gulang na kabataan ng ating Darfield clan. Ang mahinahong tingin ni Zachary ay bumaba kay Looper. Kaagad, nakaramdam ng pressure si Looper, at huminga siya ng malalim habang mariing sinabi, Senior Zachary, pumunta si Looper dito sa pagkakataong ito para maghayganti para sa aking anak. Alam kong ang Alvin na ito ay isang henyong disipulo ng iyong Darfield clan, ngunit napilayan niya ang dantiyan ng aking anak at sinira ang kanyang buong buhay. Nangako ako sa harap ng aking anak na hanggat ako, si Looper, ay may hininga sa loob ko, ang Alvin na ito ay hindi mabubuhay bukas. Kaya, Senior Zachary, kapag nakaganti na ako para sa aking anak, pagkatapos ay pupunta ako upang humingi ng tawad sa iyo. Walang bahid ng kagandahang loob ang tono ni Looper. Humph! May mabuting anak talaga si Yandel Brown. Good, good. Nakatutok ang mga mata ni Zachary at isang bakas ng matinding liwanag ang sumilay sa loob. Pagkatapos ay hayaan mo akong tingnan kung paano mo gagawing hindi mabubuhay ang Alvin ng aking Darfield clan bukas kasama ko, Zachary, dito. Senior Zachary, iginagalang kita bilang isang elder, ngunit mas mabuting huwag kang masyadong lumayo. Lumubog ang mukha ni Looper at tuluyang naging pagalit. Sobra na. Ha. Nagsimulang tumawa si Zachary, at sa loob ng kanyang walang pidyaw na pagtawa, tila may mga bakas ng nakakatakot na aura na naghalo sa loob. Napansin ni Alvin ang pagkakaiba ng aura na ito sa unang posibleng sandali, at ang kanyang mga mata ay nakatuon, habang siya ay nabigla sa loob. Ang Grand Elder na ito ay talagang isang pag-iral sa half-step void stage. Oo, siya ay isang mas matandang henerasyong powerhouse ng Darfield clan kung tutuusin. Half-step void stage. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Looper, at tumingin siya kay Zachary na may pagtataka. Ikaw. Martial artist ka talaga sa half-step void stage. Humph. Ako at ang iyong ama, si Yandel, ay mga tao sa parehong henerasyon. Ang matandang kambing na iyon ay nakalusot na, maaaring mas mababa ako sa kanya. Hindi mapigilan ni Zachary na mapangiti nang makita niya ang ekspresyon ni Looper. Samantala, ang mga nakapaligid na estudyante ng Paladin Academy na nanunood ay may mga titig na nagniningning. Siyempre, hindi nila naintindihan kung ano ang isang half-step void stage martial artist at naisip lang nila na si Zachary ay isang void stage powerhouse. Ang Grand Elder ng Darfield clan ay talagang isang void stage powerhouse. Tulad ng inaasahan sa dating patriarch ng Darfield clan, ang kanyang lakas ay talagang nakakagulat. Marahil ay magiging maayos si Alvin ngayon dahil lumitaw ang isang void stage powerhouse. Bagamat itong si Looper ay ang City Guard Army Commander, natatakot ako na baka siya ay maging walang magawa. Sa mga tunog ng diskusyon mula sa karamihan ng mga estudyante ng Paladin Academy, ang ekspresyon ni Looper ay lalong naging hindi magandang tingnan. Hindi niya inaasahan na ang Darfield clan ay talagang magpapadala ng half-step void stage powerhouse alang-alang kay Alvin.
Sa pagkakaroon ng half-step void stage powerhouse na ito, hindi banggitin pa siya, kahit na pamunuan niya ang 1,000 City Guard Army sa likod niya, hindi pa rin niya mapipigilan si Zack Eri. At kung gusto ni Zack Eri na kunin si Alvin para umalis kasama niya, napakadali. Tara na. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, pinili ni Looper na umatras alang-alang sa pagsulong, at ang kanyang malamig na tingin na may nakatagong hangarin sa pagpatay ay dumaan sa kinaroroonan ni Alvin. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin, at hindi inisip ang banta ni Looper. Saganang kanya, kung si Looper ay maglalakas loob na hanapin siya, ito ay tahasang pagpapakamatay. Gayunpaman, ang hitsura ni Grand Elder Zack Eri ngayon, gayunpaman, ay nagbigay daan sa kanya na mag-save ng Bone Corrosion Inscription. Buong galit na dumating ang City Guard Army, ngunit ngayon ay umatras silang lahat, dahilan para hindi napigilan ng ilan sa mga taong dumating para manood ng palabas ang kanilang mga sarili sa pagbuntong hininga. Akala ko noong una, ang Commander Looper na ito ay lalabas ng todo, ngunit hindi ko inaasahan na magsisimula lang siya sa isang putok ngunit magtatapos sa isang ungol. Oo, hindi talaga sulit na pag-usapan, at sayang lang ang oras ko. Hindi naman talaga pag-aaksaya ng oras, at least alam natin ang dahilan at epekto ng usapin. Itong si Alvin ay talagang napakatapang, talagang nangangahas na pilayin ang nag-iisang anak ni Commander Looper. Oo, hindi ito isang bagay na kahit sino ay maglakas loob na gawin. Matapos umatras ang City Guard Army, naghiwa-hiwalay din ang mga taong dumating upang panoorin ang eksena. Salamat, Grand Elder, sa pagpunta mo sa akin. Ngumiti si Alvin kay Zack Eri. Kahit natiwala pa rin siya sa pagtakas kung hindi pa dumating si Zack Eri, dahil dumating si Zack Eri, nagligtas ito sa kanya ng Bone Corrosion Inscription, kaya kailangan niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Marunong ka talagang gumawa ng gulo, anak. Umiling si Zack Eri bago bumaba ang kanyang tingin sa matandang may kulay abong damit sa gilid. Denver, long time no see. Matagal na talaga. It's at least more than 10 years, right? Tumango si Denver, at halatang kilala niya si Zack Eri. Aalis muna ako. Tumango si Zack Eri kay Denver, bago tumingin kay Alvin, bata, pauwiin na ba kita? Grand Elder, hindi na kailangan, ako na mismo ang uuwi. Umiling si Alvin. Tumango si Zack Eri at hindi nagsalita bago bumalik sa karwahe at direktang umalis. Alvin, hindi ka ba nag-aalala na tumalikod si Looper at mahuli ka? Tumingin si Denver kay Alvin habang nakangiting nagtanong. Sana babalik siya. Sa ilalim ng gulat na ekspresyon ni Denver, nagpaalam si Alvin kina Ray at Butch bago umalis. Nakahinga ng maluwag sina Ray at Butch. Hindi ko inasahan na ang Darfield Clan's Grand Elder ay personal na darating. Hindi kaya alam na ito ni Alvin noon pa man. Hindi nakakagulat na siya ay napakahusay. Bahagyang gumalaw ang mga kilay ni Ray nang hulaan niya. To think nag-aalala pa rin ako sa kanya. Umiling si Butch na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Samantala, naghiwa-hiwalay ang mga estudyante sa gate. Sa loob ng kanilang mga puso, gayunpaman, bumangon ang pagkabigla. Talagang pinananatili ng Darfield Clan si Alvin sa napakataas na pagpapahalaga. Kahit na humiling sa isang void stage powerhouse na lumapit kay Alvin. 178. Pagkatapos umalis sa Paladin Academy, naglakad si Alvin sa isang liblib na eskinita. Nang walang anumang babala, biglang lumingon si Alvin at tumingin sa dulo ng eskinita, at nakatuon ang kanyang tingin habang nagsasalita sa mahinahong boses. Lumabas ka na. Kaagad, dalawang matandang lalaki ang dahan-daang lumabas, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla, dahil mahirap para sa kanila na isipin kung paano talaga kayang mapansin ni Alvin ang kanilang kinaroroonan. 6 na elder, ikaw 8 elder. Tumango si Alvin sa dalawang matandang lalaki. May dalawang matandang lalaki ang tiyak na 6th elder at 8th elder ng Darfield Clan, at maliwanag na ipinadala sila dito ng Darfield Clan para protektahan siya. Mga matatanda, pakibalik. Bahagyang ngumiti si Alvin sa dalawang matandang lalaki bago gumalaw ang kanyang katawan na parang nag-transform sa isang maliksi na espiritong ahas.
Nagtago siya sa pagpasok sa sulok ng eskinita sa harapan nila. Sumunod ang dalawang matandang lalaki ngunit napagtanto nilang walang bakas ng Alvin, at naghanap sila ng matagal ngunit hindi na muling mahanap si Alvin. Ilang sandali pa ay mas lalong lumaki ang gulat sa kanilang mga mukha. Nakakamangha talaga ang Alvin na ito. Hindi lang niya tayo napansin, at kaya pa niya mawala tayo ng madali. Kahit si Raymond all those years ago ay malayo sa pagiging abnormal. Di bale, dahil kaya niya tayong pansinin at mawala tayo, natural na kaya niyang mapansin at mawala ang isa pa. Walang ganap na kahulugan sa pagsunod natin sa kanya, kaya bumalik tayo. Parehong nagkatinginan ng matanda at nakita ang mapait na ngiti sa mukha ng isa't isa bago umiling at diretsyong umalis. Bumalik sila sa Darfield Clan Estate para magulat kay Patriarch Howard. Dalawang bagzo ng hangin ang umalangaw-ngaw habang tumatawid sila patungo kay Alvin, na pauwi na, at bumaba sila sa tabi niya. Young Master. Sila ay sina Liam at Gover. Saan kayo nagpunta kanina? Hindi ba kayo nag-aalala na mapatay ako ni Looper? Galit na sabi ni Alvin. Young Master, kasama namin ang Marquis kanina. Gusto naming kumilos pero pinigilan kami ng Marquis. Si Liam ay may mapait na ngiti at inosenteng ekspresyon sa kanyang mukha. Uncle Noel. Kahit alam niya. Biglang natauhan si Alvin, at isang bakas ng init ang lumitaw sa kanyang puso. Mukhang kahit na wala siyang bone corrosion inscription, o ang Vice Dean Denver, o ang Darfield Clan's Grand Elder ngayon, magiging maayos pa rin siya. Bagamat isang hapon na ang lumipas, ang mood ni Alvin ay hindi pa rin ganap na kumalma, at maging ang dalawang babae sa bahay ay napansin na si Alvin ay tila medyo nabaliw. Ayos lang ako. Bahagyang ngumiti si Alvin nang harapin ang pag-aalala ng dalawang babae. Bumalik siya sa kanyang silid bago humiga sa malambot niyang kama at tumitig sa kisame. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng mga bakas ng isang kahangahangang liwanag na dumaloy sa loob. Kung napilayan ko ang pagtatanim ni Jaisel sa unang pagkakataon na nakilala ko siya. Maaaring hindi nangyari ang insidente ni Gwen. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso. Sa hinaharap, hindi na niya makikita ang babaeng estudyanteng iyon na labis na umiidolo sa kanya. Si Gwen, kahit na siya ay pansamantalang panauhin lamang sa kanyang buhay, ngunit siya ay lubos na naaalala sa kanyang puso ngayon. Sa buong gabing ito, maraming bagay ang naisip ni Alvin. Sa huli, isang napakalaking pagbabago ang naganap sa kanyang kaisipan. Ang kasalukuyang pagbabago ni Alvin sa kaisipan ay haantong din sa katotohanan na ang sinumang gumawa ng isang kaaway sa kanya sa hinaharap ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Kinabukasan, naglakbay si Alvin sa Divine Might Marquis Estate. Hindi napigilan ni Divine Might Marquis Noel na umiling nang may ngiti nang makita si Alvin. Ano ang pinunta mo para sa oras na ito, bata? Walang binanggit si Noel tungkol sa usapin ng City Guard Army Commander Looper kahapon, o marahil, sa kanyang opinyon, si Looper ay ganap na binilang sa wala. Tito Noel, pumupunta ako ngayon dahil gusto kong humingi sa iyo ng 2 lugar. Alvin ay dumiretso sa punto. Mga lugar. Natulala si Noel at hindi nag-react kahit sandali. Mga lugar sa loob ng Paladin Academy Star Mastermind Department Reinforcements na aalis 20 araw mula ngayon. Mayroon akong 2 kaibigan na gustong sumama sa akin, at nangako na ako sa kanila, paliwanag ni Alvin. Kaya ito. No problem, sasabihin ko sa kuya ni Emo pag uwi niya mamaya. I'll ask him to add on 2 more places. Ano ang pangalan ng 2 taong iyon? Si Noel ay may casual na ekspresyon, dahil ito ay isang maliit na bagay lamang sa kanya. Ray, Butch. Bahagyang ngumiti si Alvin. Kaya ang mga miyembro ng Dolan Clan. Gayunpaman, itong si Butch ay mukhang nakababatang kapatid ng henyong alchemist na iyon, si Harley, tama ba? Nang matapos magsalita si Noel, tumingin siya ng malalim kay Alvin. Sinong mag-aakala na ang henyo sa Marshall daw, si Alvin, na ang pangalan ay kumalat at nagbunga ng maraming talakayan sa loob ng Imperial City, ay ang Youth Genius Alchemist na lumitaw saglit at minsang natalo si Harley sa loob ng Alchemist Guild's main guild.
Natural na alam ni Alvin ang kahulugan ng sinabi ni Noel, at bahagya siyang ngumiti. Kahit na makita ako ni Harley ngayon, baka hindi na niya ako makilala. At saka, kahit nakilala niya ako, hindi pa rin ito makakaapekto sa relasyon namin ni Butch. Ito ay isang bagay na lubos na kumpiyansa ni Alvin, dahil naaalala pa rin niya na noong unang beses niyang nakilala si Butch, nang magsalita si Butch, napuno siya ng paghanga sa henyong alchemist na iyon na tumalo kay Harley, at hindi siya nagdamdam. Oo, talagang hindi maarak ang paraan ng pagbabalat kayo mo noong araw na iyon. Nakangiting umiling si Noel habang nakatingin ng malalim kay Alvin. Minsan, gusto kong buksan ang iyong ulo, anak, at makita kung ano ang iba pang mga lihim na talagang nakatago sa loob. Mula nang lumitaw ang pamangkin niyang ito, dinala siya ni Alvin ng sunod-sunod na pagkabigla. At sa kabutihang palad, ang kanyang puso ay sapat na malakas. Kung hindi, baka atakihin talaga siya sa puso dahil sa pamangkin niyang ito. Pinunasan ni Alvin ang kanyang ilong habang siya ay nahihiyang tumawa. Tama, hindi ba't sinabi mo noong araw na iyon na kapag nakapasok ka na sa Origin Core Stage, magagawa mong pinuhin ang isang Grade 8 Spirit Cleansing Pill para sa iyong lolo niye? Biglang parang may naisip si Noel at nagningning ang kanyang mga mata. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Kasalukuyan siyang isang hakbang lamang ang layo mula sa ikapitong antas ng Core Formation Stage, pabayaan ang Origin Core Stage. Siyempre, naunawaan niya na ang Tito Noel niyang ito ay tiyak na akala niya ay nakalusot sa Origin Core Stage tulad ng ibang mga tao. Kaya, hindi siya nagpaliwanag at naghanap ng dahilan. Uncle Noel, kailangan mo man lang akong bigyan ng oras para hayaan ang Grade 9 Pill Fire ko na maging Grade 8 Pine Fire, tama ba? Nahihiyang tumawa si Noel nang marinig ang sinabi ni Alvin, at ngayon lang niya naalala na kahit na dumating na ang cultivation sa Origin Core Stage, hindi ganoon kadaling itaas ang grade ng isang alchemist. Sa loob ng Crimson Sky Kingdom, ang mga taong may mga cultivation sa nascent soul stage ngunit Grade 9 alchemist lamang ay matatagpuan sa lahat ng dako. Kapag puro tungkol sa Pill Fire ng alchemist, ang origin energy within a nascent soul martial artists ay sapat na para paikliin ang Grade 6 na Pill Fire. Gayunpaman, ang pagsulong ng Pill Fire ay isang bagay na nakasalalay sa likas na talento ng alchemist. Kung ang likas na talento ng isang tao ay hindi sapat, kung gayon hindi pa banggitin ang nascent soul stage, kahit na ang tao ay makapasok sa void prying stage, ang tao ay magiging Grade 9 alchemist pa rin, o kahit hanggang sa hindi na siya maging Grade 9 alchemist. Si Uncle Noel ang masyadong naiinip. Umiling si Noel at ngumiti bago sinabing, puntahan mo ang lolo mo, madalas niya akong kinakausap tungkol sa iyo sa panahong ito. Kahapon, nang marinig niya na dinala ni City Guard Army Commander Looper ang kanyang mga sundalo para harangan ka sa gate ng Paladin Academy, nagsimula pa siyang magingay tungkol sa gustong patayin ang Looper na iyon. Natigilan si Alvin dahil hindi niya akalain na napakasabog ng ugali ng matanda. Gayunpaman, may bakas ng init pa rin ang lumitaw sa kanyang puso. Lolo niye. Nang makilala ni Alvin ang matanda, dinidiligan lamang niya ang mga halaman sa likurang patio sa isang napakasayang paraan. Nang makita ng matanda si Alvin, ang kanyang madilim na mga mata ay kumikinang na may nakasisilaw na kinang. Little Alvin, dumating ka na. Ay nalalaya ni Alvin ang matanda na maupo bago bahagyang ngumiti. Lolo, bumuti naman ang katawan mo lately. Tumango ang matanda. Ang nakapagpapagaling na lakas ng Grade 9 Spirit Cleansing Pill ay nagtanggal na ng lason sa aking mga laman loob, at ang natitirang lason ay napigilan ng Grade 9 Spirit Cleansing Pill sa loob ng iba't ibang bahagi ng aking katawan at sa loob ng aking dantian, kaya hindi ito masyadong masama. Mabuti naman. Kapag naging Grade 8 Alchemist na ako, magpipino ako ng Grade 8 Spirit Cleansing Pill para kay Lolo Nie para tuluyang maalis ang natitirang lason. Tumango si Alvin. Ang resultang ito ay pasok sa kanyang inaasahan. Balita ko makikipag-away ka kay Fen. Tanong ng matanda. Napangiti si Alvin habang sinabi niya, oo, gusto kong maranasan ito. Ang maranasan ito ay isang magandang bagay dahil ang larangan ng digmaan ay isang lugar upang magalit ang isang tao.
Habang nagsasalita ang matanda, ang kanyang tingin ay tila lumulutang na para bang bumalik siya sa mga taong iyon sa buhay militar, at tila may aura ng pagpatay na lumabas sa kanyang katawan. Ang aura ng pagpatay na ito ay lubhang nakakatakot. At nalampasan pa ang aura ng Divine Might Marquis, Noel. Ang sumunod na yugto ng panahon ay lubhang kalmado at tahimik. Ang City Guard Army Commander na si Looper at ang Fifth Prince na iyon ay tila ganap na naglaho. Siyempre, hindi iisipin ni Alvin na magpapakita sila ng awa at susuko sa paghihiganti para kina Looper at Jacel. At ito ay marahil lamang ang kalmado bago ang bagyo. Paladin Academy, sa loob ng silid-aralan ng Star Mastermind Department Grade 1. Sa podium, dahan-daang sinabi ni Charlie, ang listahan ng Star Mastermind Department para sa mga mag-aaral na sumusunod sa Reinforcement Army upang labanan sa hilagang kanlurang hangganan ay inilabas na. Teacher Sima, why are you speaking of this? Baka naman may nakakuha ng pwesto sa loob ng klase natin. Agad namang natigilan ang maraming estudyante. Hindi nagtagal, tinitigan nila ng may tahimik na pag-unawa ang nakasuot ng violet na kabataan na nakaupo sa malayo. Si Alvin siguro yon. Kalokohan, sino pa kaya ito maliban kay Alvin? Ang ilan sa mga mag-aaral ay nagbulungan sa talakayan sa kanilang mga sarili. Sa lalong madaling panahon, lahat ng iba pang mga estudyante maliban kay Alvin ay tumingin kay Charlie, habang hinihintay nilang i-anunsyo niya ang roster. Lalo na sina Ray at Butch, tinitigan nilang mabuti si Charlie, dahil kahit na sinabi ni Alvin na walang magiging problema, sila ay bahagyang nababagabag. Alvin. Inihayag ni Charlie ang unang pangalan. Ray. Butch. Nagpatuloy si Charlie. Actually, noong natanggap niya ang roster, kahit siya ay bahagyang nagulat. Si Alvin ay nirekomende niya, at sa gayon ay napaka-normal para kay Alvin na mapabilang sa roster. Ngunit ang dalawa pang tao ay hindi niya inirerekomenda. Nang marinig ni Ray at Butch ang sinabi ni Charlie, nagliwanag ang kanilang mga tingin, at nagkatinginan sila. Kitang-kita nilang dalawa ang excitement sa mga mata ng isa't isa. Nakakuha rin ng mga lugar sina Ray at Butch. Agad, ang natitirang mga estudyante ay napatingin lahat kay Charlie, at umaasa na si Charlie ay tatawagin ang kanilang mga pangalan. Ngunit sa kasamaang palad, ang sumunod na sinabi ni Charlie ay ganap na nagpawi sa kanilang mga iniisip. Maghanda kayong tatlo ng maayos at magtipon sa martial arts practice ground ng akademya kalahating buwan mula ngayon para sa pag-alis. 179. Sa wakas hindi na makapagpigil pa. Pagsapit ng takip silim, kalalabas lang ni Alvin mula sa Paladin Academy nang direkta siyang naglakad sa isang malayong eskinita. Napakunot noo ang sulok ng kanyang bibig. Whoosh! Nangangatog ang figure ni Alvin bago lumipad palabas ang kanyang buong katawan, at kaagad, nawala ang kanyang katawan sa sulok ng kabilang dulo ng eskinita. Pagkaalis ni Alvin, sumunod ang isang figure na parang multo. Hindi nagtagal, lumitaw ang dalawa pang figure, at ang dalawang figurang ito ay tiyak na sina Liam at Gover, at ang kanilang mga ekspresyon ay hindi maiwasang maging malungkot. Gayunpaman, gaano man sila naghanap, hindi nila mahanap muli ang mga track ni Alvin. Bakit din tayo iniwasan ni Young Master? Bahagyang nag-alala si Gover. Siguro napansin ng Young Master na hindi simple ang lakas ng taong iyon at pinili niyang umiwas sa amin dahil dito. Batay sa bilis na ipinahayag ng taong iyon kanina, siya ay nasa ikawalo o ikasyam na antas ng Nascent Soul Stage. Si Liam ay may seryosong ekspresyon. Wala na tayong magagawa ngayon, at makakabalik na lang tayo at maghintay ng balita mula sa Young Master. Lubos na sumang-ayon si Gover dahil kung gusto ni Alvin na itago ang kanyang sarili, ganap na imposible para sa kanila na mahanap si Alvin. Kasabay nito, sa labas ng isang kalapit na bakanteng courtyard house, isang violet figure ang tumigil sa paggalaw nito. Ang paligid ay ganap na walang tirahan ng tao, at ito ay kabilang sa isang malayong lugar sa loob ng panloob na lungsod. Whoosh! Sa sandaling ito, isang nakakatakot na bugzo ng malakas na hangin ang dumaan, at isang matandang figure ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Alvin. Ito ay isang matandang lalaki na may pares ng mga mata na kumikislap sa malamig na liwanag habang nakatitig kay Alvin na parang gusto niyang punitin si Alvin.
Kumunat ang noo ni Alvin, dahil sa una niyang akala ay si City Guard Army Commander Looper o isang taong pinadala ng Fifth Prince, ngunit ngayon ay mukhang hindi na. Kung utos lang ang ginagawa niya, hindi siya dapat tumitingin sa kanya ng masama. Malinaw na naramdaman ni Alvin na ang puot na naramdaman ng matanda sa kanya ay isang puot na umabot sa kaibuturan ng kanyang buto. Sino ka? Tumingin si Alvin sa matanda habang nagtatanong ito sa mahinang boses. Sino ako? Hindi mapigilan ng matanda na mapamura nang marinig ang sinabi ni Alvin. Alvin, mukhang nakasakit ka ng masyadong maraming tao, kaya hindi mo alam kung sino ang dumating para maghayganti sa iyo. Gayunpaman, hindi ko talaga akalain na ang Darfield Clan's half-step void stage powerhouse ay personal na aasikasuhin ang bagay na iyon para sa iyo at tutulungan kang itaboy ang Lucian Guard Army Commander Brown. Gayunpaman, dito ka mamamatay ngayon. Nang matapos magsalita ang matanda, nakita ng kanyang mga mata ang isang nakakabaliw na layunin ng pagpatay. Kasabay nito, ang origin energy sa katawan ng matanda ay kumikislap ng mali-mali, habang ang 1,200 sinaunang mammoth na silhouette ay namuo sa itaas niya. Ika-9 na antas ng nascent soul stage. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin, kahit na ang matanda ay hindi isang half-step void stage powerhouse, ang isang ika-9 na antas ng nascent soul na martial artist ay higit pa sa sapat upang mabigla. Ang matandang ito ang talagang pinakamalakas na taong nakita niya sa ibaba ng half-step void stage. Ikaw ang Grand Elder ng Sullivan Clan, Nanding. Isang pag-iral sa ika-9 na antas ng nascent soul stage at kinasusuklaman siya hanggang sa buto. Sa walang oras, nahulaan ni Alvin ang pagkakakilanlan ng matanda. Gayunpaman, hindi ba tinulungan siya ng Darfield Clan na harapin ang problema sa Sullivan Clan? Kumpiyansa siya na hindi magsisinungaling si Patriarch Howard sa kanya. Mukhang sinanding na ito ay malamang na kumikilos ng mag-isa, kung hindi niya personal na aasikasuhin ang bagay na iyon. Talagang matalino ka, talagang nahuhulaan mo kung sino ako. Ang mga mata ni Nanding ay nagsiwalat ng isang masamang kinang, at ang kanyang boses ay napakalamig. Alvin, si Jace na lang ang natitira sa aking pamilya. Ngunit sinira mo ang kanyang buhay, sinira ang kanyang pag-asa, at sinira ang pag-asa ko sa kanya. Nang matapos siyang magsalita, bahagyang nasaraan ng loob si Nanding. Humph! Nanlamig ang mga mata ni Alvin habang nanunuya. Nanding, bakit hindi mo ito iniisip, kung hindi niya ako ginaising at binyantaan pa na pilayin ang aking paglilinang, bakit ko pa siya bibigyan ng sariling gamot? Sa ganang akin, ang lahat ng nangyari ay walang kasalanan kundi ang sarili niya. Kung gusto mong sisihin ang sarili mo sa sarili mo, magtuturo siya ng maayos. Mayabang at mapagmataas, at tinatrato ang iba ng may paghamak. Kahit hindi ko siya lumpo, darating ang araw na siya ay papatayin sa kamay ng iba. Ang mga salita ni Alvin ay naglantad ng katotohanan sa bawat pangungusap. Lalong naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Nanding, at ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay naging mahirap pigilan. Walang pinagkaiba kahit anong sabihin mo. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Depende yan kung may kakayahan ka. Ngumisi si Alvin habang iniikot niya ang spatial ring sa kanyang kamay, at ang malamig niyang tingin ay bumaba sa katawan ni Nanding. Hanggat hindi ito nabubuhay sa half-step void stage, hindi siya natatakot. Ikaw ay nahaharap sa nalalapit na kamatayan at maaari ka pa ring ngumiti. Pagkatapos kitang patayin, puputulan ko ang iyong ulo at ibabalik ito sa Sullivan Clan para sa apo kung iyon na masiyahan sa paningin nito. Nang matapos magsalita si Nanding, nanginginig ang kanyang katawan bago umalis. Sa itaas niya, 1,200 sinaunang mammoth na silhouette ang sumulpot. Ang buhangin at alikabok ay umakyat sa kalangitan saan man dumaan si Nanding, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang string ng mga kahangahangang after images habang papalapit siya kay Alvin sa isang kisap mata. Ang bilis naman! Sa sandaling gumalaw ang figure ni Nanding, ang mga binti ni Alvin na may origin energy na naipon sa loob noon pa man ay biglang nanginig, pagkatapos ay kumislap siya sa gilid. Sa sandaling nag-react si Nanding at balak siyang sugurin, inactivate niya ang inscription sa kanyang spatial ring. Inscription ng kaagnasan ng buto.
Isang tipak ng kulay abong ilaw ang lumipad palabas mula sa spatial ring at nakalock sa Nanding. Ang bilis nito ay mas mabilis pa kaysa sa kasalukuyang bilis ni Nanding. Sa sandaling sumugod si Nanding kay Alvin, napansin niya itong tipak ng kulay abong liwanag na kumikislap patungo sa kanya, at ang kanyang puso ay agad na nagsimulang manginig. Malinaw niyang napagtanto na ito ay isang lubhang nakakatakot na inscription. At nagdulot ito ng matinding pressure sa kanya. Isang gulat na pag-iisip ang namuo lamang sa kanyang isipan nang tumama sa kanyang katawan ang tipak ng kulay abong ilaw. Kaagad, naramdaman lang ni Nanding ang isang alon ng matinding sakit mula sa bawat buto sa loob ng kanyang katawan, dahilan upang hindi niya mapigil ang sumigaw ng malungkot at matinis na sigaw na may halos paos na boses. Sa sandaling bago mawala ang kanyang malay, naramdaman na lamang niya ang pagbagsak ng kanyang katawan sa isang malakas na kalabog. Habang pinagmamasdan niya ang kasuklam-suklam na bangkay sa harap ng kanyang mga mata, kahit si Alvin, na hindi tumitingin dito sa unang pagkakataon, ay nakaramdam pa rin ng pagkasuklam. She! Sinindihan ni Alvin ang apoy ng tableta at sinunog ang bangkay ni Nanding bago kinuha ang spatial ring ni Nanding. Ang Grand Elder ng Sullivan Clan. Kailangang baguhin mula ngayon. Ang malamig at walang malasakit na tingin ni Alvin ay dumaan sa nalalabing iyon na naging abo sa isang kisap mata, bago tumalikod at umalis. Sa daan, itinatag ni Alvin ang pagmamayari sa spatial ring ni Nanding. Not bad. Bagaman ito ay malayo sa pagiging maihahambing sa yaman na iniwan sa akin ni Aaron, ang yaman na ito ay maaaring ituring na isang malaking kita na deal sa negosyo. Napatingin si Alvin sa spatial ring at isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mayroong humigit kumulang 30 milyong pilak sa loob. Kasama ang iba pang ilang batch ng kayamanan na nakuha niya, at kabilang ang kayamanan mula kay Aaron, si Alvin ay may halos 300 milyon na pilak sa kamay. Ang pera na umikot sa loob ng Crimson Sky Kingdom ay ang sentralisadong pera na umikot sa loob ng Dark Cloud Dynasty. Hanggat nakatayo pa ang dinastiyang Dark Cloud, ang pilak na ito ay hindi mawawalan ng halaga, at maaari itong palitan ng ginto, pilak, ari-arian, o iba pang mga bagay na may katumbas na halaga. Ang Crimson Sky Kingdom ay isa lamang vassal state ng Azure Forest Imperial Kingdom, samantalang ang Azure Forest Imperial Kingdom ay isa lamang sa 100+ imperial na kaharian sa ilalim ng pamumuno ng Dark Cloud Dynasty. Hindi naman ako nagkukulang ng pera sa panandaliang panahon. Gayunpaman, ito ay palaging mas masaya pagdating sa pera. Sa hinaharap, habang umuunlad ang aking paglilinang, tataas ang grado ng mga medicinal pills at spirit weapons na kailangan kong pinuhin, at ang mga kinakailangang materyales ay magiging mas at mas mahalaga. Kung tungkol sa mga inscription, iyon ay isang bagay na lubos na nag-aalab sa kanyang puso ni Alvin. Wala siyang ibang hinahangad kundi ang mas maraming tao tulad ni Nanding na sumugod sa bahay at magbigay ng pera sa kanya. Nang malapit na siya sa kanyang sariling bahay, napansin ni Alvin sina Liam at Gover na nakatayo sa harap ng tarangkahan ng kanyang bahay at nananabik ng may pananabik. Halatang hinihintay siya ng mga ito. Young Master. Lumipat sina Liam at Gover upang batiin siya nang mapansin nilang bumalik si Alvin. Lately ba kayong dalawa? Kinilig na naman ako sa inyong dalawa. Naningkit ang mga mata ni Alvin habang nagkukunwaring seryoso. Young Master, how could we dare slack off? Gayunpaman, ang iyong counter-tracking technique ay isang bagay na napakababa namin kumpara sa kasalukuyan, at mahirap para sa amin na makilala ang totoo o mali. Si Liam ay may walang magawa at mapait na ngiti sa kanyang mukha. Kahit na walang sinabi si Gover, tumango pa rin siya ng buong seryoso. Sige, tigilan mo na ang pambabala sa akin. Uwi na tayo. Nanguna si Alvin habang pabalik siya sa kanyang courtyard house. Young Master, anong nangyari sa taong humabol sa iyo? Curious na tanong ni Liam. Kahit kayong dalawa ay itinapon sa akin. Hindi ko kaya siya itapon. Sinulyapan ni Alvin si Liam nang may paghamak ngunit hindi ipinaliwanag ang katotohanan ng bagay dahil si Nanding ay ang Grand Elder ng Sullivan Clan kung tutuusin. Kung hindi ito kinakailangan, hindi niya nais na lumikha ng mga hindi kinakailangang problema. Biglang nagkaintindihan sina Liam at Gover.
Aalis si Alvin sa loob ng kalahating buwan, at sa panahong ito, bukod sa paglilinang at pagsusulat ng bone corrosion inscriptions, sinubukan ni Alvin ang lahat ng kanyang makakaya na maglaan ng oras para samahan ang dalawang maliliit na babae sa bahay. Ang paglipas ng panahon ay laging mabilis na dumadaloy. Sa isang kisap mata, malapit na ang araw na lalabas ang mga reinforcement troops sa labanan. Sa loob ng nakalipas na kalahating buwan, isinulat ni Alvin ang bone corrosion inscription sa dagdag na tumpok ng spatial rings. Kasabay nito, hiniling niya kay Jack na magtipon ng maraming materyales ng bone corrosion inscriptions at itambak ang mga ito sa loob ng kanyang spatial ring sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pangangailangan. Bukod sa paggawa ng sapat na paghahanda para sa mga bagay na ito, ang kanyang cultivation ay maayos na umabot sa ikapitong antas ng core formation stage 10 araw na ang nakakaraan, at uminom siya ng dragon blood pill para makumplito ang tempering ng kanyang fleshly body para sa ikapitong level ng core formation stage. At ang kanyang buong lakas ay nakakuha ng karagdagang lakas ng 3 sinaunang mammoth na ito. Kahit na hindi gumamit ng isang espiritong sandata, sa pamamagitan ng pagsabog ng buong lakas, ang kasalukuyang Alvin ay may kakayahang gumamit ng enerhiya ng langit at lupa upang bumuo ng 19 na sinaunang mammoth na silhouette. At kulang lang siya sa lakas ng isang sinaunang mammoth mula sa pagkakaroon ng lakas na maihahambing sa unang antas ng origin core stage. Ang araw pagkatapos bukas ay ang araw na ang mga reinforcements ay lumalabas sa labanan. Sa malalim na gabi, nakaupo si Alvin na naka-cross-legged sa kanyang kama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagtanim saglit bago naghanda sa pagtulog. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkatok ng kanyang pinto. Kelly. Nakita ng espiritual na lakas ni Alvin kung sino ang nasa labas ng kanyang pintuan sa unang sandali. Pagbukas lang niya ng pinto ay napansin niyang nakatayo si Kelly sa labas ng kanyang pintuan na nakasuot ng pantulog. Napangiti si Alvin habang nagtanong, "Kelly, gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog?" "Young master, pupunta ka sa araw ng larangan ng digmaan pagkatapos bukas." "Ay! Gusto kong magsinungaling sa iyo." Sabi ni Kelly, sa magaan na boses, sa bahagyang nangingaig ang kanyang maselang katawan habang namumula ang kanyang mga pisngi. Lumunok ng laway si Alvin, dahil ang kaakit-akit at mahiyain na si Kelly ay walang pinagkaiba sa isang celestial na dalaga na nahulog sa mortal na kaharian sa kanyang mga mata. Sa huli, nag-init ang ibabang bahagi ni Alvin at hindi na niya ito nakayanan pa. Binuhat niya si Kelly sa kanyang yakap at inihagi sa kanyang kama. Matapos sipin ang kanyang pinto sa pagsara, si Alvin ay tila isang gutom na lobo habang sinusundan niya si Kelly. Isang nakasisilaw na pulang rosas ang dahan-daang namumukadkad sa ibabaw ng mga kumot, na tila mapagmahal at maganda. 200. Sa tanghali kinabukasan. Ang cafeteria ng Paladin Academy. Hudson. Sumulyap si Alvin kay Hudson bago tumingin kina Ray at Butch, na nasa tabi niya. "Sabihin niyo sa kanya. Ano ba kasing misteryoso kayong lahat?" Si Hudson ay may nabigla na ekspresyon, at sinulyapan niya si Alvin bago tumingin kina Ray at Butch. "Hayaan mo akong gawin ito." Tumingin si Butch kay Hudson habang bahagyang ngumiti. "Hudson, simula bukas, malamang sa cafeteria ka na lang kumain." "Anong ibig mong sabihin?" Kumunat ang noo ni Hudson. "Bakit ang misteryoso ninyong tatlo ngayon? Baka ba lahat kayo ay nagpaplanong humingi ng leave at maglakbay?" Umiling si Butch. "Maaari itong ituring na isang paglalakbay, ngunit hindi ito humihingi ng pahintulot. Sasama tayo sa mga reinforcement upang magtungo sa Hilagang Kanlurang Hangganan bukas at maging isang miyembro ng mga tropang pampalakas upang magtungo sa larangan ng digmaan sa Hilagang Kanlurang Hangganan." Napatulala si Hudson, at iniabot niya ang kanyang kamay para hawakan ang noo ni Butch. "Butch, wala kang lagnat, kaya bakit ka nagngangalit?" Natural na hindi naniniwala si Hudson sa sinabi ni Butch, dahil sa mga mag-aaral ng Paladin Academy, ang minimum na kinakailangan para makapasok sa larangan ng digmaan kahit na sa loob ng Star General Department ay grade 2 na mga mag-aaral, samantalang para sa Star Mastermind Department, ang mga kinakailangan ay mas mahigpit,
at sa pangkalahatan ay iilan lamang sa grade 5 o grade 6 na estudyante ang nakasali. Nang makitang hindi pa rin sila pinaniniwalaan ni Hudson, nagsalita rin si Ray. Hudson, si Butch ay hindi nagsasalita ng kalokohan. Aalis talaga tayo bukas. Bahagyang nag-aalinlangan pa rin si Hudson nang marinig niya ang sinabi ni Ray, pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin sa pagtatangkang hanapin ang huling kumpirmasyon. Tumango si Alvin. F***K. Umirap si Hudson. Paano kayong lahat ay nakakuha ng mga spot? Kayo ay hindi mabubuting kapatid na nag-iiwan ng iyong sarili at iniwan akong nag-iisa. Tinapik ni Butch ang mga balikat ni Hudson habang nakangiti. Hudson, hindi ba ikaw na mismo ang nagsabi nito? Bilang isang estudyante ng Star General Department, magkakaroon ka ng pagkakataong makapasok sa larangan ng digmaan maaga o huli. Sa amin, malamang na ito lang ang pagkakataon natin. Agad na bumagsak ang mukha ni Hudson nang marinig niya ang sinabi ni Butch, at ang kanyang mukha ay napuno ng kawalan ng magawa at isang mapait na tawa. Sa hapon, nakaupo si Alvin na naka-cross-legged sa paglilinang sa ibabaw ng isang malaking puno sa gilid ng martial arts practice grounds. Sa hindi malamang oras, isang alon ng hiyawan ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Alvin. Isang matamis na boses ang pumasok sa tenga ni Alvin at nagbigay sa kanya ng pakiramdam na nagkita na sila noon. Bumalik sa katinoan si Alvin bago tumingin sa malayo, at sa kanya lang napansin ang isang magandang figure na tila isang celestial na dalaga na nakatayo doon. Ang babae ay may napakagandang hitsura. Prinsesa Sofia. Natigilan si Alvin dahil hindi niya akalain na lilito si Prinsesa Sofia dito. Samantala, napansin ni Alvin na ang buong grupo ng mga estudyante ng Star Mastermind Department kabilang sina Ray at Butch, ay nakatingin lahat sa kung nasaan si Alvin, at karamihan sa kanila ay may mga mukha na puno ng selos at inggit. Bukod dito, sina Ray at Butch ay may kaina-hinalang mga ekspresyon. Mapait na ngumiti si Alvin habang direktang tumalon mula sa malaking puno. Sa hindi malamang oras, napansin ni Alvin na tila may sinasabi si Prinsesa Sofia sa matandang babae sa likod niya, pagkatapos ay tumango ang matandang babae at naglakad si Prinsesa Sofia na mag-isa patungo sa kanya. Prinsesa. Nakangiting tumango si Alvin kay Prinsesa Sofia. Ito ay maaaring ituring na isang pagbati sa kanya. Ang magandang mukha ni Prinsesa Sofia ay namula at may maselang at kaakit-akit na anyo. Alvin, nabalitaan ko na aalis ka sa Imperial City kasama ang mga reinforcement troop bukas at patungo sa Hilagang Kanlurang Hangganan. Oo. Tumango si Alvin. Princess, bakit nasa Paladin Academy ka? Bahagyang ngumiti si Prinsesa Sofia. Naparito ako upang hanapin ang aking ikapitong kapatid, pagkatapos ay naisipan kong puntahan ka sa daan. Nang matapos siyang magsalita, mas lalong namula ang mukha ni Prinsesa Sofia. Ikapitong kapatid. Nagulat si Alvin. Nasa Paladin Academy din ang 7th Prince. Ito ay talagang isang bihirang okasyon na naaalala pa rin ako ni Princess, at ito ay tunay na napakalaking pabor. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Alvin at bahagya siyang ngumiti. Umiling si Prinsesa Sofia at sinabing, Alvin, ako at ikaw lang ang nandito, kaya hindi mo na kailangang magpigil. Oo. Bagamat sumagot si Alvin sa kanya, wala pa ring pagbabago sa kanya, dahilan para unti-unting nawala ng magawa si Prinsesa Sofia habang sinulyapan niya si Alvin na may nakatagong kapitan. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap, saka lang umalis si Prinsesa Sofia. Alvin, bagay ka talaga. Ang prinsesa ay talagang personal na dumating upang hanapin ka. Lumapit si Butch na puno ng selos at inggit ang mukha. Talagang karapat-dapat siyang maging numero 1 kagandahan sa loob ng Imperial City, at mayroon siyang mahusay na reputasyon. Hindi napigilan ni Ray na mapabuntong hininga din, at tumingin siya ng malalim kay Alvin sa parehong oras. Itong lalaking ito, bakit sobrang hilig niya sa mga dilag? Una ay si Megan, pagkatapos ay ang kanyang kapatid na babae, at ngayon ay dumating si Prinsesa Sofia. Ang tatlong babae ay walang alinlangan na mga kagandahan na may napakagandang hitsura, ngunit lahat sila ay nawala ang kanilang mga puso kay Alvin.
Sana sa paglipas ng panahon, makalimutan siya ni Lan. Napabuntong hininga si Ray sa kanyang puso, na bagaman hindi niya iniisip na si Alvin ang kanyang bayaw, sa tuwing naiisip niya kung paanong may mga babae na si Alvin sa kanyang tabi, hindi siya papayag na ang kanyang kapatid na babae ay tumalon sa apoy at makibahagi sa asawa sa ibang mga babae. Samantala, nagkagulo ang paligid. Nakita mo ba iyon, kahit si Prinsesa Sofia ay dumating para hanapin si Alvin? Oo, hindi ko akalain na ang alindog ni Alvin ay napakalaki. Sa edad, si Alvin ay katulad ni Prinsesa Sofia, at sila ay parang isang perpektong tugma. Sila ay higit pa sa isang perpektong tugma. Sila ay halos isang tugma na ginawa sa langit. Ang numero 1 kagandahan ng Imperial City, at ang numero 1 henyo ng Crimson Sky Kingdom sa nakababatang henerasyon. Sok-sok! Itinadhana kaya ng langit na magkaroon sila ng tadhana ng kasal. Ang mga katulad na talakayan ay kumalat mula sa gilid ng martial arts practice grounds hanggang sa buong martial arts practice grounds. Bukod dito, ang balita ay nalayo sa katotohanan habang lumalaganap ito. Sinabi pa ng ilang tao na ang kanyang kamahalan na emperador ay naglalayo na ipagkaloob ang kasal kina Alvin at Prinsesa Sofia. Sa kabilang panig ng martial arts practice grounds, pinalibutan ng ilang 25 anyos na mas mataas na baitang ang isang gwapo at pambihirang nakaasol na binata na may magandang tindig. Nakikinig sila sa kanya na nagkukwento. Isang malakas na kumpiyansa ang lumabas sa pagitan ng mga noo ng binata na nakadamit asol, at may maningning at maliwanag na ngiti sa kanyang mukha habang nagbibigay siya ng masiglang paglalarawan. Baka sa mga tingin ng mga estudyante sa paligid ang isang bakas ng paggalang nang sila ay tumingin sa kanya. Kuya Juan. Biglang may nag-aalalang boses ang tumunog at sumabad sa binata na nakasuot ng asol. Ano bang pinagkakaguluhan mo? Nakakunot ang noo ng nakaasol na binata habang nakatingin sa binata na tumakbo sa harapan niya at bahagyang hindi nasisiyahan. Kuya Juan, pasensya na, hindi ko sinasadyang matakpen ka. Gayunpaman, ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Prinsesa Sofia, ako. Hindi pa nakakatapos magsalita ang binata na nagmamadaling dumating nang hamarang siya sa binata na nakaasol, anong sabi mo? Sofia. Sophie A. Scum. Ang mga mata ng kabataang nakadamit na asol ay nagsiwalat ng bakas ng pagkapanatiko, at ang kanyang tono ay naging nagmamadali rin. Ang disposisyong may magandang tindig kanina ay agad na nabasag ng kanyang sarili. Oo, nagpunta daw siya para hanapin ang 7th Prince. Nagmamadaling tumango ang binata. Nasa lugar pa ba siya ng 7th Prince? Ang nakaasul na binata ay nagpatuloy at tila binalak niyang direktang sumilip upang salubungin si Prinsesa Sofia. Hindi, umalis na si Prinsesa Sofia. Umiling ang binata. Kung ganoon, ano ang ikinagagalit mo? Sumimangot ang binata na nakasuot ng asol, at bakas ng pagkabigo ang kanyang mga mata. Kapatid na Juan, bukod sa nakita niya ang ikapitong prinsipe, nakita ni Prinsesa Sofia ang isa pang tao. Maingat na sinulyapan ng binata ang binata na may asol na damit habang bahagyang nag-aalangan itong magsalita. Ang binata na nakasuot ng asol ay tila isang paputok na sinindihan nang marinig ang sinabi ng binata, at lumungkot ang mukha nito. Sino pa ang nakita ni Sofia? Alvin, direktang sabi ng binata. Alvin. Sumimangot at bahagyang nanlumo ang binata na nakaasol. Paano nalaman ni Sofia ang grade 1 student na iyon? Parang ilang buwan lang nakarating ang taong iyon sa Imperial City, di ba? Sa sandaling ito. Hindi mo ito nakita kanina. Hindi lang si Prinsesa Sofia ang nagkusa na puntahan si Alvin, hiniling pa niya sa matandang babae na nasa tabi niya na manatili sa lugar habang siya ay pumupunta upang makipag-usap ng malapit kay Alvin ng mag-isa. Hindi pwede. Baka may namamagitin sa kanila. Hindi ko rin alam. Gayunpaman, masaya siyang nakikipag-chat kay Alvin. Bukod pa rito, nang umalis si Prinsesa Sofia, nakita kong pulang-pula ang kanyang mukha dahil sa pamumula. Mukhang may nararamdaman si Prinsesa Sofia kay Alvin. Ang boses ng dalawang estudyanteng magkabalikat na naglalakad sa pagdaan nila ay pumasok sa tenga ng binata na nakasuot ng asul na dahilan ng paglubog ng mukha nito.
Ang malamig na tingin ng binata na nakadamit na asul ay tumingin sa dalawang estudyanteng dumaan habang malamig na sumisigaw, "Kung maglakas loob kayong dalawa na magsalita ng walang kaparirikon, pupulutin ko ang inyong mga dila." Malungkot ang mukha ng dalawang estudyante. Sisigot pa sana sila, ngunit nang masilayan nila ang binata na nakasuot ng asul, para silang mga daga na nakakita ng pusa, at tumakas sila sa takot. "Kapatid na Juan, anong problema? Hindi mo ba sinabi na si Lord Seiya at ang kanyang kamahalan ay pribadong nakipagkasundo at sa mas maraming taon, ipagkakaloob niya sa iyo ang kasal at ipakasal si Prinsesa Sofia?" Ang isa sa mga tao sa gilid ay may natatarantang ekspresyon. Humph! Lumubog ang mukha ni Juan, at isang hibla ng malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Alvin! Napagtanto ng ibang mga tao ang galit ni Juan at itinikom ang kanilang mga bibig. Gayunpaman, mabilis nilang napansin na ang bawat bahagi ng martial arts practice grounds ay kasalukuyang nagkakalat ng chismis tungkol sa kaina-hinalang relasyon nina Alvin at Princess Sofia. Sa ibabaw ng malaking puno sa gilid ng martial arts practice grounds, humikab si Alvin at tumingin sa kulay ng langit. Kasalukuyang lumulubog ang araw, oras na para umalis sa akademya. Ray, Butch. Binati ni Alvin sina Ray at Butch bago naglakad patungo sa labas ng Paladin Academy kasama nila. "Bukas na tayo aalis. Are you two ready?" Nakangiting tanong ni Alvin. "Actually, wala namang dapat ihanda, palit lang ng damit." Nakangiting umiling si Butch. Nang maisip niya kung paano niya susundan ang mga reinforcement troops para umalis bukas at magtungo sa battlefield ng hilagang kanlurang hangganan, hindi niya maiwasang matuwa ng bahagya sa loob ng kanyang puso. Maliwanag na halos ganoon din si Ray. Nang nasa harapan na nila ang gate. "Alvin." Sa sandaling ito, isang malamig at walang malasakit na boses ang tumunog mula sa likod ng tatlong grupo ni Alvin. Ang tatlong grupo ni Alvin ay huminto sa kanilang mga yapok bago tumalikod. Tumingin si Alvin sa malayo. Kasalukuyang may isang kabataang nakasuot ng asul na may magandang hitsura at magandang tindig na papalapit sa kanila, at may kasama siyang ilang binata. "Juan." Kumunat ang noo ni Butch nang makita ang binata na nakasuot ng asul. "Butch, kilala mo siya." Napansin ni Ray ang pagalit na ekspresyon na ipinakita sa pagitan ng mga kilay ng binata na nakadamit asul, at ang puot na ito ay tiyak na nakadirekta kay Alvin. Ang Juan na ito ay ang nag-iisang anak na lalaki ni Prime Minister Go, at siya ay isang grade 6 na student sa loob ng Paladin Academy's Star Mastermind Department. Ang kanyang cultivation ay nasa ikatlong antas ng Origin Core Stage. Higit sa lahat, minana niya ang karunungan ni Prime Minister Go at may sariling pangunawa sa daw ng mastermind, na may pag-iisip na nagpakita na siya ay may malaking pagkakataon na umunlad. Dahan daw ang sabi ni Butch. "Punong Ministro Go." Bahagyang nagulat si Ray. Yung figure na pantay na sikat sa Divine Might Marquis, Grand General Noel. 201. Sa loob ng Crimson Sky Kingdom, ang Divine Might Marquis, Grand Cavalry General Noel, ay walang alinlangan na kinatawan ng mga general, samantalang sa panig ng mga mastermind, ito ay pinamumunuan ng punong ministro, si Travis Gu. Si Travis ay may mataas na katayuan sa loob ng Crimson Sky Kingdom. Sa isang tiyak na antas, maaari siyang ituring na tagapagsalita ng emperador. Karaniwan, lahat ng nakagawiyang gawain sa loob ng Crimson Sky Kingdom ay dadaan sa kanyang mga kamay. Bukod dito, siya mismo ay isang half-step void stage powerhouse. Siya ang anak ni Prime Minister Travis. Sumimangot si Alvin. Bahagya siyang nataranta habang nakatingin kay Juan na lumakad ng buong galit. Makatitiyak si Alvin na ngayon ay talagang ang unang pagkakataon na nakita niya si Juan. Gayunpaman, tila ang Juan na ito ay nagtanim ng matinding puot sa kanya, at ito ay naging dahilan upang siya ay maguluhan. Sa kasalukuyan, 4 na buwan na ang nakalipas mula nang dumating si Alvin sa Imperial City. Kaya siya ay bihasa sa ilang mga bagay sa loob ng Imperial City, at sa gayon ay narinig niya ang tungkol kay Prime Minister Travis. Bagamat hindi nagmula si Travis sa isang dakilang clan, dahil sa tiwala ng Emperor ng Crimson Sky Kingdom, ang kanyang Prime Minister's estate ay kilala sa loob ng Imperial City.
Kahit na ang mga miyembro ng tatlong dakilang angkan ng Imperial City ay hindi basta-basta nang ahas na saktan ang Prime Minister's estate, dahil alam ng lahat na ang Supreme Emperor ng Crimson Sky Kingdom ay nakatayo sa likod ni Prime Minister Gu. Sa walang oras, pinanood ni Alvin ang pagdating ni Juan sa kanyang harapan. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Alvin habang nakatingin kay Juan at walang pakialam na nagtanong, "May problema?" "Alvin, binabalaan kita, layuan mo si Sofia." Malungkot ang mukha ni Juan, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng malungkot na kinang habang nakatitig kay Alvin. Sa sandaling ito, tila siya ay nagbagong anyo sa isang lubhang nakakalaso na Colubre Day snake. Biglang naunawaan si Alvin nang marinig niya ang sinabi ni Juan, at ngayon ay alam na niya ang dahilan kung bakit nagkaroon si Juan ng masamang ugali sa kanya. Kaya ito ay dahil kay Prinsesa Sofia. Sa pagpunta dito, narinig niya ang maraming talakayan tungkol sa kanyang sarili at kay Prinsesa Sofia, at hindi pinansin ni Alvin ang mga hulang iyon na malawak na wala sa marka at direktang binaliwala ang mga ito. Sa ganang kanya, inosente pa rin ang isang inosenteng tao kahit na hindi niya ito ipahayag, at sa gayon ay hindi na niya kailangan pang magbigay ng anumang paliwanag. Kalmadong tumingin si Alvin kay Juan habang walang pakialam na nagtanong, "Sofia. Ang tinutukoy mo ay Prinsesa Sofia, tama ba?" "Eksakto." Ang mga tingin ni Juan ay kumikislap at ang kanyang boses ay napuno ng mapagpalang tono. "Narinig mo ba yung sinabi ko sa'yo kanina?" Lumubog ang mukha ni Alvin. Not to mention na walang namamagitan sa kanya at ni Prinsesa Sofia, pero kahit meron man, parang wala itong kinalaman sa Juan na ito, di ba? Napangiti si Alvin sa matayog na anyo ni Juan. Parang may bakas ng galit na namumuo sa kanyang puso. "Paano kung narinig ko, paano kung hindi?" Tanong ni Alvin, sa mahinahong boses. "Alvin, alam kong napakahusay ng iyong likas na talento sa martial daw, at isa ka pang direktang inapo na disipulo na pinuprotektahan ng husto ng Darfield clan. Ngunit sa aking paningin, wala ka, naiintindihan mo ba?" Ang boses ni Juan ay naging walang kapantay na madilim. Sa mga mata ni Juan, tanging ang mga miyembro ng Imperial Family at ang Divine Might Marquis Estate ang kayang makitang kapantay niya sa loob ng buong Imperial City at maging sa buong Crimson Sky Kingdom. Tulad ng para sa tatlong dakilang angkan o kung ano paman, hindi sila nararapat na banggitin sa kanyang opinyon. Ang kanyang ama ay ang punong ministro, ang tagapagsalita ng emperador ng Crimson Sky Kingdom, isang pag-iral na mas mababa sa isa at higit sa lahat. "Oh!" Biglang humagalpak ng tawa si Alvin. "I'm really sorry, but in my eyes, you're nothing as well." Nang matapos siyang magsalita, hindi pinansin ni Alvin ang malungkot na ekspresyon ni Juan at tinawag niya sina Ray at Butch bago naglakad palabas ng Paladin Academy sa malalaking hakbang. Masyadong mayabang ang anak na ito ni Prime Minister Gu. Kumunat ang noo ni Ray. Halatang kinasusuklaman niya ang paraan ng pagtrato ni Juan kay Alvin. Umiling si Butch habang dahan-daang sinabi, "Hindi ito kakaiba. Siya ay may isang ama na may kapangyarihan na mas mababa lamang sa emperador kung tutuusin." Bukod dito, ang likas na talento ni Juan ay medyo mahusay, at mayroon pa siyang pagkakataong magmana ng posisyon ng punong ministro. Walang sinabi si Alvin, dahil para sa kanya, si Juan ay isa lamang bastos na anak ng isang taong may mataas na katayuan. At wala siyang pinagkaiba kina Tom at Looper, ang mga taong napilayan niya. Ayos lang basta't hindi lumayo si Juan at hindi siya ginagalit, ngunit kung lalayo siya, hindi tatutol si Alvin na bigyan siya ng isang bagay na maaalala. Noong gabing iyon, hindi nagtanim si Alvin, ni nag-inscribe ng mga inscription. Sa wakas ay natanto niya ang isang panaginip na lagi niyang nararanasan, at iyon ay ang matulog kasama ang dalawang maliliit na babae sa kanyang bahay at tamasahin ang kasiyahan ng kanilang pagsasama. Ang dalawang babae ay tila napagtanto na si Alvin ay aalis bukas at mawawala ng ilang buwan, kaya't pinahintulutan nila si Alvin na gawin ang anumang kasamaan na gusto niya. Sa buong gabi, si Alvin mismo ay hindi alam kung ilang beses niya itong kinuha, at nang siya ay pagod na pagod, sa wakas ay niyakap niya ang dalawang maliliit na babae at nahulog sa malalim na pagkakatulog. Kinabukasan, lumakad ang dalawang maliliit na babae sa medyo kakaibang paraan pagkatapos nilang bumaba sa kama.
Isang bakas ng paghingi ng tawad ang lumitaw sa mukha ni Alvin dahil talagang napakabaliw kagabi. Nang sila ay kumakain, bukod kay Alvin, na may makapal na mukha at maaaring hindi ito pansinin, ang dalawang maliliit na batang babae ay parehong ibinaba ang kanilang mga ulo na may mga mukha na puno ng kahihiyan kapag nakaharap sa nag-aapoy, nagdududang tingin ni Rosa. Kinuha ni Alvin ang dalawang maliliit na sawa mula sa loob ng kanyang manggas, inilabas ang mga ito, at bahagyang hinawakan ang kanilang maliliit na ulo habang seryosong sinabi, "Little Black, Little White, manatili sa bahay ng masunurin at protektahan si Kelly, Little Megan, at ang aking ina." Naiintindihan mo ba? His. Halos naintindihan ng dalawang maliliit na sawa ang sinabi ni Alvin, at pumitik sila ng kanilang mga dila habang tumatango sila. Nakikita ni Alvin ang isang bakas ng ayaw sa loob ng matatalinong mata ng dalawang maliliit na sawa. Nagsimula na silang magkaroon ng damdaming tao. Sa tarangkahan ng bahay, tumingin si Alvin sa kanyang ina, na tumutulong sa kanya na ayusin ang kanyang mga damit, at sinabi, na may bahagyang ngiti, "Nay, aalis na po ako. Maging ligtas ka." Malumanay na sabi ni Rosa, at bakas ng pag-aalala ang makikita sa kanyang mga kilay. Tulad ng matandang kasabihan, ang isang ina ay palaging mag-aalala kapag ang kanyang anak ay naglalakbay, ang isang ina ay may malalim at tapat na pagmamahal sa kanyang mga anak. Huwag kang mag-alala. Tumango si Alvin bago ngumiti sa dalawang batang babae sa tabi ni Rosa. "Alagaan mong mabuti ang nanay ko habang wala ako, babalik ako agad." Parehong tumango sina Kelly at Megan, at kumislap ang mga kislap sa kanilang magagandang mata. Puno ng luha ang kanilang mga mata na malapit ng tumulo. Tumingin si Alvin kina Jack at Rina, na nakatayo sa gilid, habang sinasabi niya, "Jack, Rina, aasa ako sa inyong dalawa na pangalagaan ang aking tahanan habang wala ako. Huwag kang mag-alala, young master." Pareho silang nagmamadaling tumango, at may bakas ng ayaw sa mga mata ni Rina. Palagi siyang nagpapasalamat sa young master na ito na walang pag-aalinlangan na nagtiwala sa kanya nitong mga nakaraang buwan, at dahil talaga sa pangangalaga ng young master na ito, ang kanyang pamilya ay maaaring magkaroon ng buhay na walang pagkain o damit. "Sige, umuwi na kayong lahat." Huminga ng malalim si Alvin bago tumalikod at umalis, dahil talagang nag-aalala siya na hindi siya papayag na umalis kung titingnan pa niya sila ng ilang segundo. "Liam, Gover." Pagkalabas ng kanyang bahay, biglang nagsalita si Alvin. Whoosh! Whoosh! Agad na lumitaw sina Liam at Gover sa tabi ni Alvin. "Sinusundan ba ninyo akong dalawa doon, o babalik sa Divine Might Marquee Estate?" Tanong ni Alvin. "Young Master, sinusundan ka namin." Sabay na nagsalita sina Liam at Gover. "Pagkatapos ay ipagpatuloy ninyong dalawa ang pagtatago sa inyong mga sarili. Pagdating na natin sa larangan ng digmaan, magpapatuloy ako sa pagtuturo sa inyo ng dalawang pamamaraan ng pagsubaybay, pagtatago, at pagpatay." Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin habang dahan-dahang sinabi, "Kung hindi ako mag-uutos, bawal kayong magpakita, intindihin." "Oo." Nagmamadaling sumagot sina Liam at Gover, at ang kanilang mga mata ay nagsiwalat ng nagninangas na mga titig, habang sila ay puno ng walang katapusang pananabik sa maraming mga diskarte na binalak ituro ni Alvin sa kanila. Hindi nagtagal, pumasok si Alvin sa Paladin Academy. Marami ng tao ang nagtipon sa martial arts practice grounds. Siyempre, karamihan sa kanila ay miyembro ng Star General Department. Alvin. Nakakadalawang hakbang pa lang si Alvin nang mapansin niya si Butch na kumakaway ng kamay kay Alvin mula sa malayo, at bahagyang ngumiti si Alvin bago naglakad. Wala kayong dalang pampalit na damit." Si Alvin ay may natatarantang ekspresyon nang makita niya ang parehong Ray at Butch na walang dala. Napansin niya na halos lahat ng mga estudyante ay may bitbit na mga bag na may iba't ibang laki. Si Butch at Ray, gayunpaman, ay parang mga higanti sa gitna ng mga dwarf. "Tingnan mo." Itinaas ni Butch ang kanyang kamay at ipinakita ang simpleng singsing na suot niya. "Nakakuha ako ng special ring mula sa aking lolo kahapon." "Lahat ng gamit ko ay nasa special ring ni Butch," nakangiting sabi ni Ray. "Alvin, iyon ay isang special ring sa iyong kamay, tama ba?"
Si Butch ay tumingin ng malalim kay Alvin, at ang kanyang tingin ay bumaba sa kamay ni Alvin. Tumango si Alvin. Alvin, mukhang talagang pinapahalagahan ka ng Darfield clan. Binigyan ka pa nila ng isang mahalagang bagay tulad ng spatial ring. Natural na naisip ni Ray na ang spatial ring ni Alvin ay ibinigay sa kanya ng Darfield clan, at siya ay may mukha na puno ng inggit. Kahit siya, ang apo ng Supreme Elder ng Dolan clan ng Nag-Allen City, ay walang spatial ring sa kamay. Kahit na sa loob ng buong Nag-Allen City Dolan clan, tanging ang Patriarch at Supreme Elder lamang ang nagtataglay ng spatial rings. Bahagyang ngumiti si Alvin ngunit hindi nagbigay ng anumang paliwanag. Alvin. Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang tumunog mula sa malayo, at isang medyo matatag na binata sa paligid ng edad na 25 ay dahan-daang naglalakad papunta kay Alvin na may ngiti sa kanyang mukha. Ikaw. Si Alvin ay may nagtatanong na ekspresyon habang nakatingin siya sa tao, dahil pakiramdam niya ay walang galit ang binata nang lumapit siya. Ako si Sean, isang branch disciple ng Darfield clan, at isang grade 6 na Star General Department student. Alvin, ito ay isang bagay na hiniling sa akin ng Patriarch na ipasa sa iyo. Ang matatag na binata, na nakahawak sa kanyang bagahe sa kanyang mga balikat, ay iniabot ang kanyang kamay upang ipasa ang isang simpleng singsing kay Alvin. Ito ay isang spatial ring. Sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ni Ray at Butch, iniabot ni Alvin ang kanyang kamay upang tanggapin ito bago tumango ng nakangiti kay Sean. Salamat. Huwag mong banggitin. Pagkatapos ipasa ang spatial ring kay Alvin, tumawa si Sean bago tumalikod at umalis. Matapos maitatag ni Alvin ang pagmamay-ari ng spatial ring, napansin niya na bukod sa ilang milyong pilak, wala nang iba pa sa loob ng spatial ring. Ang spatial ring na ito ay naglalaman lamang ng 1 cubic meter na halaga ng espasyo, at ito ay isang pinakamababang grado na spatial ring. Marahil ito ay isang bagay na ipinasa sa kanya ni Patriarch Howard para itago ang kanyang bagahe. Alvin, maaaring ang spatial ring sa iyong kamay ay hindi mula sa Darfield clan. Tumingin si Ray kay Alvin na may pagtataka. Ito ay ibinigay sa akin ng Grand Elder. Hindi ko inaasahan na ang Patriarch ay magpadala sa akin ng isa pa. Kinuha ko ang pera sa loob para magamit mo itong spatial ring. Casual na nakahanap ng dahilan si Alvin, at kasabay nito ay nag-withdraw ng pera sa loob ng spatial ring bago inalis ang pagmamay-ari ng spatial ring at ipinasa ito kay Ray. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.